Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1401. Ang taong nakatayo sa harap nila. Hindi talaga siya tao. Gaano kabaliw ang lakas. Habang ang ama at anak na lalaki mula sa pamilyang Xanthus ay nagtutuon, naalala nila kung paano nila naisip na si Even ay nagtataglay ng natatanging mga kakayahan na magpapahintulot sa kanya na magpatay kahit kanino man. Tuldok-tuldok. Gayon pa man, ang lahat ng kabataan ay isang bukol ng laman. At ang kinakailangan lamang upang wakasan ni Gerald ang kanyang buhay ay isang solong suntok. Bilang isang napakakaranasan at makinis na tao, alam ni Wesen na siya, ang kanyang anak, at marahil kahit ang kanyang buong pamilya ay tapos na kung hindi siya kumilos ng mabilis. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang lumuhod bago nagmakaawa, "Boss. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Sloan, magmadali at lumuhod." Lumuhod sa harap ng boss at magsimulang humingi din ng kapatawaran. Kasunod nito, hinawakan ni Wilson ang braso ng kanyang anak hanggang lumuhod siya sa tabi niya. Si Sloan mismo ay hindi tungkol sa hindi sumasang-ayon sa mga aksyon ng kanyang ama. Kapwa sila may kamalayan na wala sila sa anumang posisyon na kahit na maglakas loob na lalong masaktan ang grupong ito ng mga tao, napakahusay. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Nang marinig iyon si Wesen na mayroon ng mukha na puno ng luha at muso agad na sumagot, "Salamat sa iyong pagliligtas sa aming buhay, boss." "Oh, hindi ko sinabi na tipid ako sa iyong buhay. Inaasahan kong napagtanto mo na habang binigyan kita ng maraming mga pagkakataon na magsisi, alinman sa inyong hindi kumuha ng anuman sa kanila. Para malaman mo, minsang sumumpa ako na papatayin ko muna ang sinumang magtangkang patayin ako." Tuldok-tuldok. Naturally, kailangan ko ring patayin ang kanilang buong pamilya. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko malalabag ang aking panunumpa, lalo na hindi para sa inyong dalawa. Ganting sagot ni Gerald. Ano? Tuldok-tuldok, tandang pananong tandang padamdam panipi. Nauutal na sabi ni Wesen, ngayon ay pawis na pawis habang mahina siyang nakaupo sa lupa. Kudlit, tuldok-tuldok-tuldok. Kung dati ko lang alam kung gaano kakapangyarihan ang mabangis na demonyong ito, hindi ko na sana pinangahas na masaktan siya sa una. Tuldok-tuldok, tandang padamdam, kudlit. Kasunod nito, nagpatuloy ng simple ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, natural na walang problema para kay Gerald na harapin ang mga maliliit na fries. Habang nagsimulang magtungo ang pangkat patungo sa sinaunang libingan, naalala ni Gerald kung paano niya tinatakan ang libingan sa isang pormasayon matapos malaman kung saan itinago si Limes. Natapos niyang iwanan ito noon dahil marami pa ang hindi niya pa nalalaman sa oras na iyon. Gayunpaman, ngayon marami sa kanyang mga nakaraang katanungan ang nalutas na. Marami pa siyang nalalaman tungkol sa Sun League at naramdaman niya na mas malapit na siya sa wakas na siksikan ang mga sikreto ng grupo. Gayunpaman, ayon kay Zyla, ang Makusayon ay dapat na nagsiwalat ng maraming impormasyon kung hindi nasira ang kanyang Delaware Foundation. Kahit na, nagsiwalat pa rin ito ng sapat para kay Gerald at sa natitira upang masaksihan ang ilang mga insidente sa maraming pangunahing lokasyon tulad ng sinaunang libingan at ang Crawford Manor. Nag-aalala na may mangyari sa mga lugar na iyon sa lalong madaling panahon, ang grupo ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtungo sa sinaunang libingan. Nang makita ang yungib na patungo sa libingan, ipinaliwanag ni Gerald, "Alam mo, maswerte na pinilit ako ni Christopher na pumasok sa ilalim ng lupa palasyo noong hinabol niya pa ako." Tuldok-tuldok. Kung hindi ko talaga makita Limes. Anuman, siniguro kong tatatak ang lugar bago umalis. Gayunpaman, habang papalapit na sila, naramdaman ni Gerald na kumaibot ang mga eyelids nito. Malinaw na naalala niya ang pagsiling sa bibig ng yungib ng isang malaking bato. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, tila may isang durog na bato ang piraso ng bato. Bukas na ngayon ang pasukan ng yungib sa mga tagalabas at tipak ng bato na kalat sa buong lugar, naramdaman ni Gerald na tumalon ang kanyang puso habang sinabi niya, "May mali." Pagmamasid habang papasok si Gerald sa kuweba, hindi mapigilan ni Peter at Zyla na lumingon upang magkatinginan. Sa partikular, si Zyla ay nagpapakita ng isang cocktail ng emosyon sa kanyang mukha habang tinangka niyang i-proseso ang lahat ng nangyayari. Mabilis na inalog ang mga saloobin pagkatapos ay tumalon siya hanggang sa kalaunan ay nakatayo sa tabi ni Gerald. Mismong si Gerald ay napilitan ng saglit sa gulat. Sa nakikita niya, hindi lamang ang buong yungib ay lumago ng mas magulo kaysa dati, ngunit ang anaconda, na nanirahan dito ng halos libo-libong taon, ay patay na rin. Sa isang malinis na pagbutas sa ulo ng ahas, maliwanag na ito ay pinatay ng may isang galaw lamang. Kahit na, ang pinakamalaking pagkabigla ay ang katotohanan na ang walang hanggang kabaong ay nawala. Limes. May kumuha ng Limes.
Kabanata 1402. Sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, pinanood ni Gerald ang pamumula ng kanyang mga mata at pagluha. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Pagkatapos ng lahat, siya ay naghihintay para sa sandaling ito sa loob ng libu-libong taon. Tuldok-tuldok, upang sa wakas ay muling makapagsama kay Limes. Upang isipin na kahit na dumaan sa napakaraming twists at turn, hindi pa rin makita ni Zyla kahit ang kanyang bangkay. Sino ang responsable para sa gayong kalupitan? Mula sa sinabi sa akin ni Zyla, ang pag-iisip ni Limes tungkol sa kaluluwa ay tumigil na sa pag-iral mga 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay simpleng bagay na hindi maiiwasan na dumating sa aking kapanganakan. Tuldok-tuldok. Anuman habang ang kanyang bangkay ay minsan na nakalatag dito, kahit na nawala na ito, mahigpit na siniksik ang kanyang mga kamao, sinabi ni Gerald, isinasantabi ang katotohanang ang lugar na ito ay lubos na nag-iisa, tinatakan ko rin ang lugar na ito gamit ang isang forma sayon sa pendant ng dugo ng jade ng dragon. Tuldok-tuldok. Sino ang may sapat na kakayahan upang magawa ang lahat ng ito? Sa nakikita ko habang nasa labas pa kami, ang iyong forma sayon ay hindi man wasak na nasira. Sa katunayan, nalutas ito, at madali din, mula sa hitsura nito. Ang taong nakabasag ay tila pamilyar sa topography din dito. Hindi rin sila nagkulang sa lakas matalino dahil nagawa nilang patayin ang higanteng anaconda na ito. Ungol ni Peter habang siya ay malungkot na lumalakad patungo sa nasaktan na bahagi ni Gerald. Si Peter ay natural na tulad din ng bumuo ng duo mula pa sa isang paraan, Limes ay hindi direktang naisave ang kanyang buhay bago ito. Ano pa, Zyla ay nakatulong sa kanya ng malaki sa buong kanilang paglalakbay. Sa huli, hindi lamang siya nabigo na muling pagsamahin siya sa bangkay ni Limes, ngunit hindi na rin naroroon ang kanyang bangkay. Nagsilbi lamang ito upang madagdagan ang pagkakasala ni Pedro. Habang si Gerald ay tahimik na nakatayo sa tagiliran na pinahiya sa sarili, si Zyla, na nakatayo malapit sa patay na anaconda, ay natagpuan ang kanyang luha na gumulong sa kanyang pisngi at papunta sa bangkay ng higanteng ahas. Sa isang malinaw na plop, ang luha ni Zyla ay agad na nagdulot ng isang berdeng ilaw na may lalabas mula sa higanteng ahas. Tuldok-tuldok-tuldok tandang padamdam. Sa paglaon ay nabubuo ang hugis ng isang berdeng orb ng ilaw, nagsimulang maglabas ang orb ng medyo buzzy na tunog, na hinimok sina Zyla at Gerald na mausisa na maglakad palabas upang siyasatin. Matapos marinig itong gumawa ng ilang mas kakaibang mga ingay, sa wakas ay nakilala nila ang ilang mga salita. Sinusubukan ng orb ng berde na makipag-usap sa kanila. Bumalik ka pabalik, sabi ng medyo awkward at hindi malinaw na boses. Ikaw ba ang higanteng anaconda? Nagtatakang tanong ni Gerald. Habang natutuwa siya na masasabi pa nila kung ano ang sinusubukang sabihin nito kahit na medyo mabagal, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ang orb ng berde ay lubos na kahawig ng pag-iisip ng kaluluwa ng ninuno ng pamilya Gunter na mayroon siya. Inilabas noong isang araw. Oo, ako ito. Nakalulungkot kaya ko lang kayong makilala tulad nito mula nang namatay ako tulad ng nakikita mo. Anuman, ipinapakita ko lang ang aking sarili ngayon dahil habang pinaghahanda ko ang sarili ko para sa kamatayan noon, ako ay pinanatili ang aking pag-iisip ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-iisip na hindi ako magpasa hanggang sa matanggap ko ang pinakamaliit na banal na lakas. Tuldok-tuldok. Dahil sa luha, nagawa kong ipakita ang form na ito sa kaunting pagsisikap. Paliwanag ng dambanong anaconda na napakabagal. Kita ko ano ang eksaktong nangyari dito. At huwag mag-alala, makakahanap ako ng angkop na katawan upang makamit mo kaagad ang muling pagsilang pagkatapos nito. Pagkatapos ng lahat, dahil nagawa mong ipakita ang pag-iisip ng iyong kaluluwa, kakailanganin ko lamang na gamitin ang Thunder Eruption upang ilipat ang iyong kaluluwa. Sinabi ni Gerald na matapat na natagpuan ang higanteng ahas na medyo nakakaawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay nakuha noong ito ay isang maliit na ahas lamang bago inilagay dito bilang isang hayop upang bantayan ang libingan. Sa madaling salita, ito ay nakakulong dito sa libu-libong taon sa ngayon. Ngayon na ang misyon nito ay sa wakas ay kumpleto na, nagpaplano si Gerald na kumuha ng pangunahing kagubatan upang ito ay malayang manirahan doon sa natitirang buhay nito. Bagaman hayop lamang ito, personal na naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na gamutin ito bilang isang nakatatanda. Kung sa bagay, nakatulong ito sa kanya noong una siyang pumasok sa sinaunang libingan. Habang pinahahalagahan ko ito, alamin na ang iyong pagsisikap ay magiging walang silbi. Kinuha ang labis na pagsisikap para mapanatili ko ang aking kaluluwa habang hinihintay ang iyong pagdating sa nakaraang 20 mga araw. Tuldok-tuldok. Sa nasabing, kailangan kong ubusin ang pangunahing bahagi ng aking kaluluwa upang mapanatili ang maliit na pag-iisip ng aking kaluluwa na buo para sa ito haba dahil dito, sa sandaling maipasa ko ang aking mensahe, malulungkot akong mawawala ng mabuti. Sagot ng kaluluwa ng higanteng ahas na may buntong hininga.
Mula lamang sa mga salita ng ahas na nag-iisa, maramdaman ni Gerald kung gaano ito nag-iisa, at kung gaanong hinahangad nitong pumunta sa labas ng mundo. Huwag sabihin na, dapat mayroong isang paraan upang may save ka. Marami akong mga ideya kung paano ito makakamtan. Mabilis na sabi ni Gerald. Hindi pinapansin ang pahayag na iyon pagkatapos ay sumagot ang ahas sa isang lalong humina na tinig. Ako ay pinatay ng isang napakalakas na nekotikip na matandang lalaki. Tuldok-tuldok, mag-ingat kung mabunggo mo siya. Kung tutuusin, hindi lamang siya malupit at mabisyo, ngunit siya din tila kilalang kilala ka. Dahil inagaw niya ang bangkay ng God of Battle, maliwanag na sinusubukan niyang makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Isang nekotikip na matandang lalaki, parehas na ungol nina Gerald at Zyla nang sila ay magkatinginan. Kabanata 1403. Bago yun, bakit mo sasabihin na alam niya si Gerald? Tanong ni Zyla habang pinupunasan ng luha habang nakatingin sa orb ng berde. Dahil alam niya nang medyo alam na rin ang lugar na ito. Kita mo, ang pormasyong ginamit ni Gerald upang itataka ng Yungib ay ang pagbuo ng pendant ng Jade, isang porma sayo na ipinagkaloob ng Diyos ng labanan kay Gerald. Habang ang mga ordinaryong tao ay walang alinlangan na hindi ito malulutas, ang matandang iyon ay nagawa ng ganyan kadalian. Tuldok-tuldok. Ano pa, matapos akong patayin, gumamit siya ng maraming pamamaraan upang siyasatin ang bangkay ng God of Battle, binabanggit ang pangalan ni Gerald ng maraming beses sa proseso. Bukod doon, patuloy din niyang inuulit ang salitang Eliam, kaya't may hinala akong hinihimok na kilalang kilala niya si Gerald. Paliwanag ng higanteng anaconda. Ano man, tila hindi niya nakamit kung ano ang gusto niya na nag-udyok sa kanya na ilayo ang walang hanggang kabaong. Sa kabutihang palad, hindi ito sumikat sa kanya noong panahong mayroon akong masidhing lakas ng kaluluwa. Tumarating ito sa pamumuhay ng higit sa libu-libong taon. Ano man ang kaso, kahit na namatay ang aking katawan, nanatili ang aking kaluluwa, na ang dahilan kung bakit ko nakita ang lahat ng ito. Dagdag ng ahas. Narinig iyon, nakasimangot lamang si Gerald ng malalim ang iniisip niya. Tulad ng sinabi ng ahas, ang porma sayon ay naka-embed sa kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pendant ng Jade. Nakikita ang kaalamang iyon na hindi nalulutas ang anupaman, naisip niya kung sino ang may alam sa lugar na ito. Bukod kay Christopher, ang kanyang lolo, at ang misteryosong taong namuno sa kanya rito, una pa, walang ibang naiisip si Gerald. Pinag-uusapan ng misteryosong taong iyon, hindi pa siya lumitaw bago si Gerald hanggang sa araw na ito. Tuldok-tuldok. Habang nalalaman niya na may nangyari para mamatay si Christopher sa napakasamang kamatayan, hindi sigurado si Gerald kung ang kanyang lolo, at ang iba pa na tumungo sa pangako ng banal na tubig kasama niya, ay nabubuhay pa rin. Sa totoo lang, hindi nga niya ito pinaglakas loob. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang kanyang lolo at si Christopher ay pisikal na hindi maaaring maging salarin ng pangyayaring ito. Sa nasabing iyon, ang misteryosong tao ang malamang na taong nagawa ang lahat ng ito. Tuldok-tuldok. Ang misteryosong tao. Hindi ito siya, tama. Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Pagkatapos ng lahat, siya ang humantong sa akin sa walang hanggang kabaong. Ito ay nagawa dahil sa mabuting kalooban, hindi. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na naaalala kung paano siya iniwan ng isang misteryosong palatandaan nang makilala niya ang isang brick wall habang iniimbestigahan ang Sun League noon. Sa tulong ng kanyang bakas, nagawang umunlad si Gerald ng halos agarang araw na iyon. Tuldok-tuldok. Ipinadala niya nang hindi nagpapakilala ang mapa na iyon na humahantong sa walang hanggang kabaong sa akin noon, na sinasabi sa akin na magtungo doon ng mag-isa. Pagkatapos ng pagsang-ayon ni Lolo na pumunta ako, kalaunan natagpuan ko ang kabaong, na pinapayagan akong gumawa ng napakabilis na pag-unlad sa aking nagsasanay noon. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, sa wakas ay gumanti ako para sa aking pamilya sa pamamagitan ng paglabas sa mga model. Ano man, siya rin ang naging dahilan upang makakuha ako ng maraming mga pahiwatig tungkol sa insidente ni Zyla. Hanggang sa puntong ito, tinutulungan niya ako sa buong oras na ito. Maaaring dahil ginagamit lang niya ako. Nagpaplano ba siya sa kalaunan na saktan ako? Ngunit walang katuturan iyon. Hindi bababa sa hindi para sa sandaling ito. Tuldok-tuldok. Gerald nagmuni-muni. Marahil ay pamilyar ka sa isang lihim at makapangyarihang tao, Gerald. Tanong ni Zyla habang nakatingin sa kanya. Matapos mag-isip sandali, tumango muna si Gerald bago sabihin bilang isang bagay na totoo, ako nga. Nabanggit ko na siya sa iyo dati. Siya ang aking Panginoon si Finlay, at napakalakas niya na kahit sa kasalukuyang antas ng pagsasanay, hindi pa rin ako tiwala na tumayo laban sa kanya. Alam mo lang, habang nakikipag-away ako sa kanya araw-araw habang nagsasanay pa rin ako sa ilalim niya ni hindi niya kailanman nahanap ang pangangailangan na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nang marinig iyon, ang ekspresyon ni Zyla at Peter ay agad na naging mahigpit.
Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na nakalikha ng takot kay Gerald kahit sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, ay tiyak na hindi ordinaryong makapangyarihang tao, gayunpaman, may utang ako kay Finlay. Kung sa bagay, hindi lang niya iniligtas ang aking buhay, ngunit siya din ang unang nagturo sa akin ng martial arts. Palagi siyang naging mabait sa akin kaya talagang wala akong nakitang dahilan para gawin niya ang lahat ng ito, dagdag ni Gerald. Hindi niya talaga ito maaari. Pagkatapos ng lahat, dati pa ring tiniyak ni Gerald sa kanyang sarili na si Finlay ay ang misteryosong tao na tumutulong sa kanya sa lihim at palagi niyang naramdaman ang kagaanan sa konklusyong ito. Ito ay dahil sa kung paano siya nakaka-relax na lagi niyang naramdaman tuwing nasa paligid siya ng matandang iyon. Parin kung tunay siyang mabuti sa iyo, hindi mo ba kakaiba na hindi kanya nakikilala sa puntong ito? Tawagin itong pakiramdam ng gut, ngunit nararamdaman ko na ang iyong Deller Foundation na nasa Syra ay direktang nakalink sa kanya. Sabi ni Zyla matapos mag-iisip ng sandali. Narinig iyon, agad na naramdaman ni Gerald ang matinding kirot sa kanyang puso habang umiling siya bago sumagot, imposibleng-imposible iyon. Tumanggi akong maniwala na pakikitunguhan niya ako sa ganitong paraan. Kahit na siya talaga ang naging sanhi nito, nais ko pa ring mag-imbestiga bago tumalon sa anumang konklusyon. Sa sandaling iyon si Jasmine na nakatayo malapit sa buong panahong ito ay humakbang at tinuro ang orb ng berde habang sumisigaw, Gerald, tingnan mo dyan. Ang pag-iisip ng kaluluwa ng anaconda ay nagsisimulang mawala. Pagbukas upang harapin ang mabilis na kumukupas na kaluluwa, inilagay ni Gerald ang lahat ng iba pang mga saloobin sa ngayon at agad na ginamit ang kanyang kasanayan sa Thunder Eruption upang ibalot ang kanyang mahahalagang chi sa pag-iisip ng kaluluwa at desperadong umaasang mapanatili ito. Hindi na kailangang sayangin ang iyong mahalagang chi sa akin. Kumihimas na ako at wala kang magagawa upang pigilan iyon. Mangyaring tandaan kung ano ang sinabi ko at mag-iingat sa lahat ng iyong gagawin sa hinaharap. Mabuhay ka na maayos, Gerald. Kabanata 1404. Narinig ang sinabi ng higanteng ahas na iyon, pinatindi ng lakas ni Gerald na naghahatid ng higit na mahahalagang chi habang sumisigaw, hindi kita papayag na mamatay ka ng ganito. To think that I'll really be able to make a friend after so long, at tulad ng isang maalaga sana. Tuldok-tuldok. Salamat ungol sa ngayon maliit na orb ng berde habang dahan-dahan itong nagsimulang lumutang ng mas mataas. Halos tulad ng mga alitap-tap na lumilipad sa gabi, ang pag-iisip ng kaluluwa ng anaconda ay tumaas ng mas mataas, hanggang sa kalaunan, kumalat ito sa isang dagat na kumikislap na mga sparkle. Tuldok-tuldok. Habang ang pangwakas na mga sparkle ay nawala, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Habang nakilala lamang niya ang higanteng anaconda isang beses bago ito ay dati nang tumulong sa kanya. Ano pa, isinakripisyo pa ng ahas ang pag-iisip ng kaluluwa nito upang mabalon lamang siya tungkol sa matandang lalaking iyon. Sa puntong iyon, isinaalang-alang na ni Gerald ang ahas na bahagi ng kanyang pamilya at nanumpa siya na hindi niya hahayaan ang mga iyon. Sa kanyang tabi nasaktan. Gayunpaman sa huli siya ay ganap na walang silbi sa sitwasyong iyon. Ang kaluluwa ay tuluyan ng nawala at wala siyang magawa upang pigilan itong mangyari. Ang katotohanang nawala pa kay Gerald ang bangkay ni Limes ay nagsilbi lamang sa kanya na gugustuhin na bugbugin ang sarili. Medyo totoo lang, hindi niya nais ipakita ang kanyang mukha sa sinuman sa ngayon dahil sa kanyang napakalawak na pagkakasala at kahihiyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisihin sa anuman sa mga ito, Gerald. Tuldok-tuldok. Marahil ito ay ang aking kapalaran at sa pag-iisip na iyon, mangyaring huwag magdamdam sa pangyayaring ito. Ano man ang kaso, kailangan naming umalis para sa Crawford Manor, mabilis. Pagkatapos ng lahat, dahil ang nicho ay nagtapos tulad ng kung paano hinulaan ang Makyusayon, talagang nag-aalala ako na ang iyong pamilya ay mag-atake din. Sabi ni Zyla. Narinig iyon, kapwa ang mga tingin ni na Gerald at Peter ay agad na nabalisa. Tandaan, ang Makyusayon ay nagpakita ng isang itim na ilaw na sumasakop sa malubhang tahimik na sinaunang libingan noon. Tuldok-tuldok. At ang parehong kapaligiran ay naroroon sa Crawford Manor na ipinakita nito sa amin. Sa pag-iisip na iyon, kailangan nating magmadali sa iyong bahay sa kaagad na ito, Gerald. Dagdag ni Zyla. Habang kumikibot ang mga eyelid ni Peter, alam nang nag-aalala na si Gerald na tama lang ang sinabi niya. Sa sinabi sa kanya ng ahas, kilalang kilala siya ng mamamatay tao. Sa pag-iisip na iyon, ligtas na ipalagay na alam din ng taong nakamaskara ang tungkol sa kanyang pamilya, ngayon nababalisa sa kanyang kaalaman, alam niyang hindi niya papayagan ang isang bagay na katulad na mangyari sa kanyang pamilya. Kasunod nito, mabilis na inayos ni Zyla na manatili si Leo at ilibing ang bangkay ng higanteng anaconda. Pagkatapos nito, ligtas niyang isama si Jasmine at ang iba pang mga kababaihan pabalik sa North Bay. Para naman kay Gerald, Zyla, at Peter, kaagad na nagtungo ang tatlo sa Crawford Manor.
Dahil sa kanilang mga kakayahan, aabutin lamang ng ilang oras bago maabot ni Gerald at ng dalawa pa ang Crawford Manor sa North Bay. Sa buong paglalakbay niya roon, hindi niya maiwasang magtaka kung paano sina Lyra, Keita, at Gia, na nagpapagaling sa Crawford Manor sa huling pagkakataong makilala niya sila, ay kasalukuyang gumagawa. Natagpuan din niya ang kanyang sarili na isinasaalang-alang ang seguridad ng Crawford Manor. Habang totoo na ang mga mula sa palasyo ng kaluluwa ay kasalukuyang nagbabantay sa lugar, ang taong nakamaskara ay nagawang pumatay sa higanting anaconda na may halos anumang gulo. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalala si Gerald na kung ang maskara pang matanda ay may anumang masamang intensyon sa kanyang pamilya, walang sino man sa manor ang makakapigil sa kanya. Anuman pagkatapos lumipad ng ilang sandali, sumigaw si Gerald, ang manor ay nasa isla sa unahan. Dahil si Gerald ay may medyo mas mataas na pagsasanay kaysa sa dalawa, siya ang unang nakalapag sa isla. Gayunpaman, nag-aalala na siya sa ikalawang paglalakad niya doon. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng napakalaking isla, walang solong kaluluwa sa paligid. Ang buong lugar ay walang-wala sa dati nitong pagsisiksik, ang patay na katahimikan ay medyo nakakatakot din. Maaari bang tunay na nahulaan ng Makyusayon ang kasawiang palad ng kanyang pamilya ng tumpak tulad ng nakita nito ang mga kaganapan sa sinaunang libingan? Nararamdaman ang pagtaas ng kanyang chi habang ang kanyang pagkabalisa at pagkabalisa ay umakyat, ang kanyang mga binti ay nararamdaman ngayon na gawa ng tingga habang dahan-dahan siyang dumaan sa malalaking pintuan sa pasukan ng Crawford Manor. Kabanata 1405. Ang ikalawa ay pumasok siya sa loob, ang tanging bagay na sumalubong kay Gerald ay ang kadiliman at katahimikan. Ngayon na napuno ng takot at pag-aalala, hindi man lang siya naglakas loob na gumawa pa ng isang hakbang. Hindi niya maatim na saksihan ang isang katulad na tagpo habang bumalik siya sa loob ng sinaunang libingan. Sa kabila ng kanyang mga takot, alam niyang kailangan pa niyang makita ang katotohanan ng sitwasyon para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip na iyon, dahan-dahan siyang nagpunta sa manor. Dati sa buhay na buhay ng Crawford Manor, hindi mapigilan ni Gerald na makuha ang mga paggalaw sa kung wala ang mga tao ngayon. Pinapagana ang kanyang banal na pandama upang magaan ang pagtuklas ng anumang mga palatandaan ng buhay. Mabilis na nalaman ni Gerald na ang kasalukuyang lugar kung saan siya naroroon ay tunay na bakante. Tuldok-tuldok. Hindi nais na sumuko ng ganoong kadali, mabilis siyang nagpunta sa susunod na lugar sa loob ng manor. Sa sobrang bilis niya, natapos niya agad ang paghahanap sa bawat sulok at cranny sa manor. Sa pagtatapos nito, ang kanyang mga resulta sa paghahanap ay naging masaya at naululumbay sa kanya ng sabay-sabay. Habang nasalanta siya na mayroong mga zero na bakas ng buhay sa loob ng buong pagmamayari, natuwa siya kahit papaano na ang sitwasyon dito ay hindi katulad sa mga kondisyon sa Warhill Island na ipinakita ng Makyusayon. Sa madaling salita, gumaan ang pakiramdam niya na hindi siya nakatagpo ng anumang mga bangkay. Nangangahulugan iyon na mayroong isang pagkakataon na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay ligtas pa rin sa kabila ng pagkawala nila. Parin, saan mapunta ang lahat? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, na bigo na hindi siya nakatagpo ng isang solong tao sa manor. May pag-asa pa bang maging maayos pa silang lahat? Napaisip si Gerald sa sarili nang sumugod sina Peter at Zyla. Nang makita kung gaano siya ka-despite, alam na nila ang mga resulta ng kanyang paghahanap ng hindi na kailangan pang magtanong. Si Peter mismo ay kanina pa tumingin sa paligid ng bakuran at mayroon na siyang masamang pakiramdam tungkol sa lahat ng ito bago pa siya muling makasama ni Gerald. Ginamit ko na ang aking banal na kahulugan upang hanapin ang mga ito, ngunit wala pa akong matagpuan na kahit papaano. Natapos lang sila sa manipis na hangin. Ungol ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga habang nakakuyom ng mga kamao. At the very least wala pang mga bangkay. Sa pag-iisip na iyon, huwag tayong mag-alala ng labis. Mayroong isang pagkakataon na lahat sila ay mabuti pa rin. Sagot ni Zyla habang naglalakad papunta kay Gerald at hinawakan ang kamay nito. Inaasahan ko ito. Gayunpaman, nagtataka ako kung ang responsable para sa lahat ng ito ay ang nakatikip na matanda rin. Kung ito ay hindi lamang niya ninakaw ang bangkay ni Limes, ngunit dinakip din niya ang lahat ng mga miyembro ng aking pamilya. Napaisip si Gerald na nakakunot ang noo. Ang ikalawa ay natapos ang kanyang pag-iisip, kapwa naninigas ang tainga ni na Gerald at Peter habang dahan-daang lumingon sa likuran nila. Doon, mag-ipon ng isang panloob na balon na mahalaga sa kasaysayan sa mga Crawfords. Nagpapalitan ng sulyap sa bawat isa, pareho silang nakatiyak na nakarinig sila ng isang boses na nagmumula sa loob ng balon. Binigyan si Gerald ng isang tango, pagkatapos ay tumakbo si Pedro patungo sa balon, naunat ang mga braso habang nangangisda siya para sa kung sino man ang nasa loob. Nang mahawakan ng isang tao, agad na kinaladkad sila ni Pedro palabas ng balon. At lumabas ang isang matambok, nasa katanghaliang lalaki na nalunod mula ulo hanggang paa.
Ngayon napagtanto na ang tao ay nanatili sa ilalim ng tubig sa balon sa buong oras na ito, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na iniisip kaya't siya ay lumubog sa buong oras na ito. Tuldok-tuldok. Sa kung gaano kakalamig ang tubig doon, hindi nakakagulat na hindi ko siya napansin sa kabila ng paggamit ng aking banal na kahulugan. Sino ka? At bakit ka nagtatago sa balon ng aking bahay? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Sa hindi pamilyar na hitsura ng tao, natitiyak ni Gerald na hindi siya isang Crawford. Pumunta ako sa pangalang West Lakely G. Crawford at ako ay isang tagapamahala mula sa isa sa mga pang-ekonomiyang lugar sa Weston. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Isang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford. Sigaw ng lalaki habang agad siyang nakaluhod sa harapan ni Gerald. Hindi yan sumasagot sa iba ko pang tanong, Wes. Bakit ka nagtago sa balon? Tanong ni Gerald. Kaya ito ay dahil may nangyari sa pang-ekonomiyang lugar na kinaroroonan ko. Habang nakipag-ugnay ako sa mga mula sa iyong pamilya sa pamamagitan ng punong tanggapan, hindi ko talaga sila napuntahan kahit na medyo matagal na. Sa huli, ang mga bagay ay hindi na maaantala pa kaya't nagpasya akong pumunta dito ng personal 2 araw na ang nakakaraan upang gumawa ng isang ulat. Habang narinig ko ang mga alingaw na may nangyari sa mga Crawfords, hindi ko ito napansin hanggang sa talagang dumating ako. Gayunpaman sa aking pagdating, nakita kong kakaiba na wala kahit anumang mga tanod sa pasukan, nagtataka, pagkatapos ay humakbang ako upang tingnan at makita kong ang lahat ay maayos, paliwanag ni Wes bago huminga ng malalim. Anong nakita mo? Tanong ni Gerald. Ako, nakita ko ang mga bangkay, marami sa mga ito ay mga bodyguard ng iyong pamilya. Bukod sa na, malinaw kong naalala rin ang pagdinig ng isang kaayla hilakbot na sigaw na nagmumula sa likuran. Ang panik ay kinuha sa akin sa oras na iyon at ang tanging bagay na naisip ko ay upang maghanap ng isang lugar na may tago. Noon ang aksidenteng nahulog ako sa balon. Kabanata 1406. Pinapanood ng huminga si Wes ng isa pang malalim na hininga pagkatapos ay tinanong ni Peter, isang kakilakilabot na sigaw. Gayon din, ilan ang mga bangkay na pinag-uusapan natin dito? Doon. Hindi ba marami yan upang maging matapat? Sa paligid ng 8 sa kanila kung maaalala ko. Masyado akong kinilabutan sa mga kaayla hilakbot na hiyaw na nagmumula sa likod bahay noon upang magbayad ng wastong pansin. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Sagot ni Wes na malinaw na natroma pa sa karanasang iyon. Kaya, kasunod nito, nahulog ka sa balon at simpleng nanatili doon hanggang ngayon. Iyon ba ang nangyari? Tanong ni Gerald habang kapwa sila palitan ng tingin ni Peter. Naniniwala si Gerald sa mga salita ni Wes mula nang ginamit niya ang kanyang banal na paningin upang makita ang anumang kasinungalingan. Bilang nangyari, lahat ng sinabi ni Wes ay totoo. Sa katunayan, G. Crawford. Gayon din, hindi nagtagal matapos akong mahulog sa balon, nagsimula akong makarinig ng mga taong tumatakbo papunta sa akin. Sa takot sa pinakamalala, agad akong sumisid ng mas malalim sa balon. Ipinapalagay ko na iyon lang ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Paliwanag ni Wes. Sino ang maaaring mag-oorganisa ng lahat ng ito? Ungol ni Gerald bago huminga ng malalim. Ang kanyang dugo at chi ay kumukulo sa puntong ito at ang sinoman ay maaaring makilala ang pamamaslang na naglalayong mula sa kanya. Anuman tuluyan kong inilabas ang aking ulo sa tubig at sumilip upang makita kong malinaw ang baybayin. Gayunpaman kaagad akong sinalubong ng tunog ng mabibigat na mga bagay na hinaayla. Sa pag-aakala na ang mga bangkay ay natapon, ako ay sobrang kinilabutan na hindi ko man lang naglakas loob na ibunyag ang aking sarili hanggang sa puntong narinig ko ang pamilyar mong boses, G. Crawford. Parin. Bakit magaganap ang isang bagay na ito, G. Crawford? Sa iyong pamilya na napakalakas, ni hindi ko maisip na may taong matapang na hawakan ka. Sigaw ni Wes, ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. May nabanggit ka kanina tungkol sa mga taong nalalaman na may nangyari sa Crawfords bago ka makarating sa manor na ito. Sino ang eksaktong nagsabi sa iyo tungkol sa chismis na iyon? Malamig na tanong ni Peter. Nalaman ito tungkol sa tumula sa ilang mga tagapamahala ng rehiyon sa Weston. Sa alam ko, sila ang unang nakakaalam tungkol sa insidente. Nakita ko. Pinag-uusapan, sinabi mong mayroon kang i-report sa Crawfords. Tuldok-tuldok. Ano ito? Oo. Sa gayon, nalaman ko na ang ilang mga tagapamahala mula sa mas malalaking lugar ay naglilipat ng mga katangian ng pamilya Crawford ng lihim. Habang nais kong iulat agad ang pangyayaring iyon, wala akong makitang may kaugnay. Talagang hindi ko inaasahan ang nangyari sa iyong pamilya ng ganitong bagay noong una akong nakarating dito, G. Crawford. Kung magulgul Wes nakaluhod pa rin sa lupa ng lumuluha. Mga manager na sinasabi mo. Tuldok-tuldok. Parang may alam silang isa o dalawa tungkol sa pangyayaring ito.
Sagot ni Peter. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, kukunin ko at tatanungin ko sila agad tungkol dito. Hindi, huwag muna nating gawin iyon. Mahusay na huwag alerto ang kaaway bago mo pa imbestigahan ang mga detalye tungkol sa insidenteng ito. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na ang mga tagapamahala ng rehiyon ay talagang naglakas loob na ilipat ang mga pag-aari ng lihim ay lubos na hinala. Mula sa alam ko, ang mga tagapamahala ng pamilyang Crawford ay palaging ipinapasa ang kanilang mga kalakal hanggang sa susunod na henerasyon, at ang bawat henerasyon, hanggang sa puntong ito, ay naging matapat sa Crawfords. Sa kung gaano sila katapat, ang pagtataksil sa mga Crawfords kapag nasa panganib sila ay tila hindi malamang. Sa pag-iisip na iyan, huwag na tayong gumalaw ng pabigla-bigla hanggang sa higit na maunawaan ang insidente, sagot ni Peter matapos mag-isip ng ilang sandali. Nang marinig iyon, tumango si Gerald kahit na sinimulan niya rin ang paningin sa lalaki bago nagtanong. Mukhang medyo alam mo ang tungkol sa aking pamilya, hindi ba, Ginoo? Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng kutob si Gerald tungkol doon at napausisa siya kung bakit maraming nalalaman si Peter tungkol sa kanya. Nakilala mo ba ako mula pa noong una, Ginoo? O nagkita ba tayo noong mas bata ako? Tanong ni Gerald. Nangingiling siya, ngumiti pagkatapos ay sumagot si Peter sa gayon. Ang unang kalahati ng hula mo ay totoo. Kita nyo, una kitang nakilala noong nag-aaral ka sa universidad. Naturally, pinagmasdan ko ng mabuti ang iyong pang-araw-araw na karanasan noon. Hindi naramdaman ni Peter ang pangangailangan na itago ang lahat ng ito, at ang kanyang pahayag ay tulad ng inaasahan na labis na nakakagulat kay Gerald. Ano? Lihim mo bang pinagmamasdan ako sa buong panahong ito, Ginoo? Naguguluhang tanong ni Gerald. Sa gayon, ang pagmamasid ay hindi talaga ang tamang term dito, sagot ni Peter, tila iniisip ang tungkol sa isang bagay bago ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemn na. Ngunit alam mo ang tungkol sa akin, Ginoo. Sa pag-iisip na iyan, paano mo pa ako makilala ng mabuti kung hindi mo pa ako namamasdan? Tanong ni Gerald, hindi man lang maintindihan si Peter. Sa paglalagay nito ng diretsahan, napagmasdan ko ang ibang tao na nagmamasid sa iyo sa buong oras na ito. Kabanata 1407. Ano? May isa pang taong nagmamasid sa akin sa buong oras na ito. Takot na sagot ni Gerald. Bilang ito ay naging, ang kanyang buhay sa universidad ay hindi naging mapayapa tulad ng naaalala niya ito ay. Sa kabaligtaran, sa katunayan. Upang isipin na siya ay malapit na sinusubaybayan ng iba sa kanyang buong oras. Hindi lamang iyon, ngunit nalaman lamang niya na ang mga taong tulad ni Peter ay tila binabantayan din ng mabuti ang kanyang mga tagamasid. Sa totoo lang, natagpuan ni Gerald na si Peter ay kakaiba mula sa oras na siya ay nagising pagkatapos na siya ay na-save. Pagkatapos ng lahat, kilalang kilala siya ni Peter at tiyak na walang pagkakataon na naruroon si Peter upang i-save siya sa gabing iyon. Ang impyerno, pagkatapos ng pakikipagayos kay Pedro, nalaman ni Gerald na ang lalaki ay tila may mahusay na pag-unawa sa kanyang ugali at katangian. Habang paminsan-minsan ay nais ni Gerald na tanungin si Peter tungkol doon, sa tuwing pinapatnubayan niya ang pag-uusap sa direksyon na iyon, linino na malinaw ni Peter na ayaw niyang pag-usapan ito. Kasunod nito, naging abala ang mga bagay at walang pagkakataon si Gerald na pag-isipan muli ito hanggang sa puntong ito. Dahil sa pagdulas ni Dila ni Peter, pinaalalahanan nito si Gerald na subukan ang swerte na tanungin siya kung bakit muli niyang nalalaman ang tungkol kay Gerald. Totoong hindi niya inaasahan na sa wakas ay makakakuha ng gayong nakakagulat na sagot ngayon. Ano man, nalaman ko na ang taong iyon ay nagbabantay sa iyo para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal sa oras na umalis ka sa Seren County upang simulan ang iyong unang taon. Habang tumahimik siya sandali, nagsimula siyang lumitaw ng madalas pagkatapos na mailantad ang iyong pagkakakilanlan. Hindi sigurado kung ano talaga ang hinabol niya at nag-aalala na makakagawa siya ng masama sa iyo, ako naman ay nagsimulang magmasid sa kanya. Alam mo, para sa kaginhawaan, nagbalat kayo ako ng ganito at paminsan-minsang pumupunta sa likurang kusina ng cafeteria ng iyong universidad sa ilalim ng pagkukunwari ng isang manggagawa doon. Haha, paliwanag ni Peter nang isiwalat niya ang isang mapangiti na ngiti. Sumingit ka pa sa cafeteria ng aking universidad. Ngunit hindi pa ako nakakasalubong sa iyo. Tumugon si Gerald na hindi naalala ang kanyang nakasalubong na si Peter bago ito. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi makapaniwala na ang isang kapansin-pansin na tao ay binabantayan siya mula sa cafeteria ng kanyang universidad sa buong oras na ito. Siyempre hindi mo ako makikilala. Walang anumang dahilan para sa iyo upang magbayad ng pansin sa tulad ng isang random na tao. Bukod dito, nanatili ako sa likod sa kusina at kahit lumabas ako, tinitiyak kong gawin ito ng walang katotohanan. Sabi ni Peter, nakita ko. Pinag-uusapan kung alin, sinabi mong nalaman mo na binabato niya ako noong una akong nagsimula sa universidad. Nangangahulugan ba iyon na mayroon ka ring mga dahilan na naroroon din?
Gayon din, sino ka talaga, Ginoo? Tinanong ni Gerald, pakiramdam na ngayon ay ang kanyang pinakamahusay na mapagpipilian na makuha ang katotohanan mula kay Peter. Kung saan magsisimula pa rin. Sinabi sa katotohanan, hindi ko planado ang muling pagsasama sa iyo hanggang sa makilala ko ang iyong stalker. Tuldok-tuldok. Ano man, may pakiramdam ako na siya ang responsable para sa lahat ng kasalukuyang insidente. Pinaghihinalaan ko din na napansin niya na binabaliktad ko siya bilang kapalit. Alam mo, sa kabila ng pagmamasid sa kanya ng maraming taon, ni hindi ko sinabi kay Jasmine ang tungkol sa mga obserbasyon ko sa kanya dahil sa takot na ang impormasyon na iyon ay kahit papaano ay mailik sa stalker. Sa puntong ito, gayunpaman, nararamdaman ko na ang pagtatago ng lahat ng ito ay hindi na kinakailangan, sagot ni Peter habang siya ay lumingon upang tumingin sa osisero na si Gerald. Kasunod nito, inilagay ni Pedro ang kanyang kamay malapit sa kanyang mga tainga. Tuldok-tuldok. Bago dahan-daang alisan ng balat ang tila isang maskara na gawa sa balat ng tao. Sa kabila ng katotohanan si Pedro ay nasa edad pa rin na lalaki, ang kanyang hitsura ay mailalarawan bilang napakagwapo. Kahit na ganoon, ang kagwapuhan niya ay hindi dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Gerald ngayon. Hindi, nanginginig ngayon si Gerald dahil nakilala niya ang mukha na iyon kahit saan. Pangalawang tiyuhin. Nauutal na gulong Gerald. Ang hitsura ng lalaki ay may kapansin-pansin na pagkakahawig ng kanyang tiyuhin sa larawan na mayroon siya. Habang si Gerald ay patuloy na nakatitig sa kawalan ng paniniwala sa kanyang tiyuhin, sumagot si Peter, ngayon ay alam mo na kung sino ako, Gerald. Tuldok-tuldok. Kaya ikaw talaga, pangalawang tiyuhin. Ngunit hindi ba? Ungol ni Gerald, lalong humina ang hininga. Magugugol ako ng oras upang ipaliwanag ang lahat ng ito sa ibang araw, Gerald. Sa ngayon, mag-focus tayo sa pag-alam kung nasaan ang aking kapatid na lalaki at hipag. Kailangan pa nating tingnan ang pangyayari hinggil sa pangako ng banal na tubig din. Upang isipin na hindi ko pa rin natagpuan ang kanyang mga pagganyak kahit na pagkatapos ay inagaw niya ang aming buong pamilya. Habang nagsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ako nag-aalala para sa kanila, mayroon akong pakiramdam na ang lahat mula sa aming pamilya ay mananatiling ligtas sa ngayon o sa pinakadulo, hindi sila mapanganib na mapapatay lamang pa. Habang ang kanyang hangarin ay hindi pa rin alam, sigurado ako na hindi lamang papatayin ang mga tao. Sagot ni Peter habang mahinahon niyang pinag-aaralan ang alam nila. Narinig iyon, tiningnan ni Gerald ang tiyuhin nito ng masigasig bago tumango ng mariin at nagtanong. Tama ka. Pinag-uusapan kung alin, nakipaglaban ka ba laban sa aking stalker sa buong maraming taon niyang pagmamasid sa akin, tiyuhin? At mayroon ka bang mga pahiwatig tungkol sa kanya? Kabanata 1408. Nang marinig ang tanong ni Gerald, umiwas sandali si Peter ng tingin. Nilinaw ang kanyang lalamunan pagkatapos ay nahihiyang sumagot siya. Tungkol doon, wala akong anumang kadahilanan upang makipaglaban sa kanya. Tuldok-tuldok. Tulad ng para sa mga pahiwatig tungkol sa kanya, hindi ko pa alam ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Kaya iyon ang kaso bago kami nakabunggo kay West syempre. Mula sa sinabi sa amin ni West, ligtas na ngayong ipalagay na ang mga tagapamahala mula sa malalaking lugar ay magiging susi sa amin na makuha ang aming susunod na bakas. Gayon din, may pakiramdam ako na dahil nagsisimula na siyang magpakita, tiyak na lalabas ulit siya. Ano man ang kaso, tiyak na makukuha ko ang stalker na iyon kung siya talaga ang responsable para sa lahat ng mga pangyayaring ito. Nasa sandaling iyon ng si West na nanginginig sa buong oras na ito ay nahulog ng mahina sa lupa bago mahilo. Nang makita iyon, agad na itinaas ni Gerald ang nahimitay na lalaki bago sinabi, sa tagal na siyang napalubog sa nagyayelong tubig, sigurado akong napinsala ngayon ang kanyang mga panloob na organo. Ililigtas ko muna siya, pangalawa tito. Habang naglalakad si Gerald kasama si Wes sa kanyang mga braso patungo sa isang silid sa manor, humarap si Peter kay Zyla, isang nag-aalalang ekspresyon ng mukha nito. Nang makita iyon, alam ni Zyla na napagtanto niya na nahuli na niya. Sa pag-iisip na iyon, wala siyang tinadtad na salita habang tinanong niya ang paghuhusga sa lahat ng iyong sinabi. Maaari ka rin bang mula sa Jailetra? Ang Sun League ba ang nagdala sa iyo roon? Lumilitaw na wala akong maitago sa iyo, Miss Lockland. Pagkatapos ay muli, mahirap magtago ng anuman sa iyong mga mata sa Diyos. Sagot ni Peter habang yumuko siya ng bahagya kay Zyla. Kaya ang iyong pagsasanay ay halos kapareho ng kay Leo kaya't may hinala ako na iyon ang nangyari. Ano man, bakit hindi mo sinabi kay Gerald ang buong katotohanan ngayon lang? Tanong ni Zyla na Yuzisa. Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa stalker, hindi sa ayaw ko. Ayaw kong ilagay ang sisihin sa stalker hanggang sa ganap kong nakumpirma na siya ang responsable para sa lahat ng ito.
Ang iba pang dahilan ay dahil sa dumaan si Gerald ng sapat na paghihirap at pagdurusa sa pag-iisip sa kasalukuyan, natatakot ako na kung sasabihin ko sa kanya kung sino ang hinala ko sa stalker, hindi niya ito matatanggap at magtatapos sa kompletong pagtanggi. Sagot ni Peter habang umiling-iling. Ang katotohanan ay tila mahirap para sa iyo na tanggapin din. Anuman, umaasa ako na ang lahat ay magpapatuloy sa pagpapatuloy para sa pinakamahusay mula ngayon. Sa totoo lang, gayunpaman sa kabila ng lahat ng paghihirap na kailangan niyang pagdaanan, lahat ng mga ito ay bahagi lamang ng kanyang kapalaran. Mula sa sandaling siya ay ipinanganak, siya ay nakalaan na maging pambihirang. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya magagawang mabuhay ng isang ordinaryong tao. Sabi ni Zyla, totoo iyan. Kaya ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Gerald sa hinaharap? Tanong ni Peter. Kahit na ang kanyang pagsasanay ay nasa isang sumisindak na antas, ang kanyang Delaware Foundation ay nasa Syre pa rin. Sa madaling salita, maliwanag na hindi niya makakamit ang isang estado na magbibigay daan sa kanya na makitungo laban sa mga taong iyon. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalala ako tungkol sa susunod na mangyayari. Si Pedro ay matapat na nag-aalala tungkol dito. Mula sa kung ano ang masabi ni Peter, malaki ang posibilidad na ang kanyang kapatid na si Keita at ang iba pa ay hindi mapanganib sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, si Peter ay may pakiramdam na ginagawa ng taong ito ang lahat inagawan sila upang magamit silang banta si Gerald. Kung mangyari ang senaryong iyon, tiyak na haharapin ni Gerald ang maraming problema. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa kanyang kasalukuyang lakas, walang simpleng paraan para kahit na malapitan ni Gerald na talunin ang tunay na makapangyarihang mga tao. Sa sandaling iyon, bumalik si Gerald mula sa silid at tinanong, Zyla. Pangalawa Tito, ano ang tinatalakay mo? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa iyong nasirang Delaware Foundation, sagot ni Zyla habang nakabelang ang tingin kay Gerald. Alam kong nasira ito, ngunit wala talaga akong oras o lakas upang hayaang mabawi ito. Kung sa bagay, ang prioridad ngayon ay upang siyasatin kung nasaan ang mga miyembro ng aking pamilya. Ang pangalawang tapos na ako sana, kakailanganin kong agad na simulan ang pagsisiyasat sa pangako ng banal na tubig sa tabi upang hanapin ang aking lolo. Sabi ng namimagating Gerald. Habang naiintindihan ko ang iyong pagganyak na agad na magsimulang mag-imbestiga, kahit na sa kalaunan ay nahahanap mo ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito, sinisiguro ko sa iyo na mahaharap ka sa malaking panganib sa buong proseso na iyon. Ano ang mangyayari kung wala kang lakas upang ipagtanggol ang iyong sarili laban doon? Sa pag-iisip na iyon, magagawa mong mag-imbestiga ng walang pag-aalala sa isyong iyon kung dapat mong pagalingin muna ang iyong Delaware Foundation. Payo ni Zyla. Note bilang pagsang-ayon, sinabi ni Peter, totoo ang sinabi niya, Gerald. Ang iyong dapat unahin ay dapat na pagalingin ang iyong Delaware Foundation. Tandaan na Miss Lockland at pareho kaming may pag-asa sa iyo. Panipi. Kabanata 1409. Panipi tuldok. Naiintindihan ko, Zyla, pangalawang tiyuhin. Gayunpaman, habang sinabi mo sa akin na ang Makusayon ay maaaring magamit upang pagalingin ang aking Delaware Foundation, paano ko eksaktong sinisimulan ang proseso ng paggaling? Tuldok tandang pananong. Ngayon na nasabi mo na ang lahat ng iyon, naninindigan akong ganap na pagalingin ang aking Delaware Foundation bago ang anupaman. Nagsasalita tungkol sa Delaware Foundation pagkatapos ng paggawa ng kaunting pagsasaliksik, nalaman kong kahit isang medyo hindi matatag na Delaware Foundation ay maaaring maging napakahirap na pagalingin. Tuldok. Kung totoo ang nabasa ko, nag-iiwan din ito ng napakalaking depekto sa isang paglalakbay sa pagsasanay. Sinabi ni Gerald, malinaw na pakiramdam na ang mga pagkakataon na ganap niyang mabawi ang kanyang Delaware Foundation ay payat kahit na sa tulong ng isang bagay na kaimahimala tulad ng Makusayon. Ang proseso ng pagbawi ay napakahirap mula sa kung ano ang pinamamahalaang siyasatin. Habang hindi mo maikakailang harapin ang maraming paghihirap upang pagalingin ang iyong Delaware Foundation, alamin na ang isang buong paggaling ay hindi ganap na imposible. Ang Makusayon ay susi sa iyong paggaling at para masimulan mo ang proseso ng pagpapagaling, gagamitin mo ang kakayahang Makusayon na hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Sagot ni Zyla sabay tango. Panipi tuldok. Hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Tinanong pareho sina Peter at Gerald na magkasabay. Sa katunayan, mula sa sinabi sa akin ni Limes noon, ang totoong kapangyarihan ng Makusayon ay nakasalalay sa kakayahang hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Tuldok. Sa paggamit ng kakayahang iyon, makakabalik ka sa isang oras bago masira ang iyong Delaware Foundation. Sa sandaling nakamit iyon, dapat mong sumailalim sa teoretikal ang paggising ng langit ng mas maaga bago magawang sirain ng salarin ang iyong Delaware Foundation. Paliwanag ni Zyla. Hindi magsisinungaling, parang hindi mailarawan ng isip ito.
Kung tunay na may kakayahan ito, kung gayon ang Makyusayon ay isang kakaibang kakaiba. Sagot ni Peter habang tumango siya na naguguluhan. Totoong ito ay, sa anumang kaso, hindi ba nangangahulugan din na habang naglalakbay sa oras, maaayos ko ang alinman sa aking mga nakaraang pinagsisisihan? Takang tanong ni Gerald. Umiling siya bilang sagot pagkatapos ay sumagot si Zyla, natatakot ako na nagkakamali ka doon. Habang totoo na ang Makyusayon ay may kakayahang hilahin ang mga string ng espasyo at oras, ang pangalawang oras na paglalakbay mo sa unang pagkakataon, ang Makyusayon ay magkakaroon lamang ng isang nakapirming dami ng oras bago maubos ang lahat ng mga kapangyarihan nito. Kapag nangyari iyon, ang Makyusayon mismo ay titigil sa pag-iral at puwersahang mahihila ka pabalik sa kasalukuyan. Pinapanood habang tumango si Gerald pagkatapos ay idinagdag ni Zyla, gayunpaman, upang isipin na ang mga kasalukuyang kalagayan ng sitwasyon ay magiging malabo ito. Tuldok-tuldok. Sa King of Judgment Portal ay tiyak na hindi sumuko sa muling pagkuha sa iyo ng ganoong kadali at ang nakatikip na matandang lalaki ay walang tigil na kumikilos sa likod ng mga eksena, wala kaming tunay na oras, Gerald. Tuldok-tuldok. Ang sitwasyon kung saan gaganapin ang banal na tubig ay gaganapin na kung saan ang pasukan sa J-letter ay hindi gaanong mas komplikado alinman. Sa pag-iisip na bago ka magkaroon ng lakas na mamuno, pinapayuhan kita na huwag magtungo doon ng walang maingat na pagsasaalang-alang. Isang maling hakbang at lahat ng iyong nakaraang pagsisikap ay madaling mabawi. Sa puntong iyon tunay na magiging huli na upang ayusin ang anumang bagay. Narinig iyon, unti-unting huminahon si Gerald. Siya ay matapat na nag-aalala tungkol sa kanyang lolo sa buong oras na ito dahil hindi niya sigurado kung nabubuhay pa rin siya sa pangako ng banal na tubig. Kung wala sina Zyla at Peter upang payuhan siya laban dito, tiyak na sumugod siya upang hanapin ang kanyang lolo sa puntong ito. Tama si Zyla at ang pag-unawa na nagpakalma kay Gerald. Totoo na wala pa rin siyang kapangyarihang mamuno at kung susubukan lamang niyang mapilit ang kanyang daan patungo sa pangako ng banal na tubig, tiyak na magre-resulta ito sa isang eksenang katulad ng kung paano siya pinatay ng ilang sandali ni Hogan. Bumalik kung siya ay talagang napunta sa pagkamatay doon kung gayon tiyak na magbabanta ng tadhana para sa kanyang pamilya, lolo, at Mila. Habang sumasang-ayon ako sa sinabi mo, nais kong antalahin ang paglalakbay sa oras para sa isa pang linggo, Zyla. Hanggang sa maimbestigahan ko ang pangyayaring hinggil sa mga tagapamahala ng rehiyon, natatakot ako na hindi ako makapagpahinga ng madali, pagkatapos ay nakakaapekto sa aking konsentrasyon kapag bumalik ako sa oras. Sagot ni Gerald. Hindi alintana kung gaano kalakas ang likas na katangian ng isang tao, walang sino man ang maaaring manatiling kalmado kung alam nila na ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring nasa panganib o maging patay. Ang katotohanang mayroon na siyang pahiwatig upang galugarin ngayon ay tiyak na ginawang mas masigla si Gerald sa pagharap muna sa isyong ito. Kabanata 1410. Malaya kang gawin ito, syempre, ngunit tandaan, ang proseso ng paggamit ng lakas sa pendant ng dugo ng Jade ng Dragon upang pinuhin ang kinakailangang Makyusayon sa minimum isang buong araw at gabi upang makomplito. Sa pag-iisip na, mangyaring bumalik ng pinakamabilis hanggat maaari kapag tapos ka na. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay mananatili upang tulungan akong bantayan ang proseso. Sabi ni Zyla matapos mag-isip ng sandali. Hindi problema, Miss Lockland. Gayunpaman, nagtataka ako. Kahit na makabalik si Gerald sa nakaraan, aling tagal ng panahon ang dapat niyang balikan. At hanggang kailan siya maaaring manatili roon? Tanong ni Peter. Iyan ay isang magandang katanungan. Pagkatapos ng lahat, kailangang bumalik si Gerald sa isang perpektong punto ng oras bago masira ang kanyang Delaware Foundation upang sumailalim sa bautismo ng langit upang makamit ang pinakamainam na mga epekto. Sabihin sa katotohanan, sumailalim si Gerald sa kanyang bautismo ng langit sa huli na sa laro. Dahil dito, hindi niya nagawang i-aktibo ang kanyang Delaware Foundation sa panahon ng pagbinyag dahil nasira na ito noong mga nakaraan. Anuman pagkatapos na pag-aralan ang kondisyon ni Gerald, sasabihin kung kailangan niyang bumalik kahit 2.5 taon na ang nakalilipas upang makapunta sa isang panahon kung saan ang kanyang Delaware Foundation ay buo pa rin. Tungkol mismo sa proseso ng paglalakbay na nakasalalay sa oras, nakasalalay ito sa pag-unawa ni Gerald sa pendant ng Dragon Blood Jade. Kapag mayroong isang malinaw na pag-unawa, ibabalik ng Makyusayon si Gerald sa tagal ng panahon na nais niyang puntahan. Ngayon tungkol sa kung gaano katagal si Gerald ay maaaring manatili doon. Hindi alintana kung paano pumunta ang mga bagay, manatili ka doon sa isang buong linggo. Sa madaling salita, magkakaroon ka lamang ng 7 araw upang sumailalim sa bautismo ng langit bago ka mapilit pabalik sa kasalukuyan. Paliwanag ni Zyla. Habang tumango si Peter bilang tugon, nagtataka si Gerald na 2.5 taon na ang nakalilipas, ako ay isang mahirap pa rin noon.
Anuman ang circum site ay matatagpuan sa loob ng mountaintop. Tuldok-tuldok. Nagtataka ako kung tatapusin ko na ang kaguluhan kung isiniwalat ko ang aking pagkakakilanlan sa harap. Nag-aalala tungkol doon, tinanong niya si Zyla tungkol dito. Ibang bagay na dapat abangan. Sa sandaling bumalik ka sa nakaraan, hindi mo mababago ang anumang nalalaman mo na mangyayari. Halimbawa, sabihin nating may nangyari sa iyong kaibigan noon at nagtapos ka sa pakikialam, direkta man o hindi direkta, upang maiwasan ang ilang insidente. Nangyayari. Kung umabot sa isang punto kung saan nauuwi ka sa pagbabago ng pagtatapos ng senaryong iyon, malamang na mapilit kang ibalik dito. Ngayon tungkol sa iyong pagsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan ng medyo mas maaga upang makuha ang circum site. Tuldok-tuldok. Nararamdaman ko na hindi ka pipilitin ng makyusayon dahil kakailanganin lamang ng isang oras bago ang nakaraan nagpasya kang ibunyag pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang mga resulta ay magtatapos ng pareho kahit na pinili mong ibunyag ng kaunti ang iyong pagkakakilanlan. Mahalaga lamang na isasaalang-alang ng makyusayo na maging ang proseso ng iyong pagkumpleto ng iyong pagbabago mula sa isang mahirap na mag-aaral hanggang sa isang mayamang tagapagmana, paliwanag ni Zyla. Nakatitiyak iyon na marinig. Pagkatapos ng lahat, bumili ako ng mountaintop villa sa pagkakakilanlan ni G. Crawford. Sa madaling salita, kahit na binili ko ito ng kaunti mas maaga pagkatapos ng pagbabalik sa panahon, hindi talaga dapat maging mahalaga hanggat gagamitin ko ang parehong alias sa pagbili nito, tama? Dapat ganon, oo. Pinag-uusapan kung saan, mayroong dalawang iba pang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa paglalakbay sa oras. Dahil ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi isang likas na bagay, mayroong isang malaking pagkakataon na ang iyong pagkakaroon doon ay magiging sanhi ng spatial at temporal anomalya. Tuldok-tuldok. Sa madaling salita, mayroong isang napakamalamang na pagkakataon na ang mga insidente sa nakaraan ay hindi magtatapos mangyari sa pagkakasunod-sunod na naaalala mo sila. Sa nasabing iyon, malaki ang posibilidad na mapunta ka sa sorpresa kung aasahan mo lang na may mga bagay na mangyayari sa paraang dati nilang ginawa. Dahil dito, nakikiusap ako sa iyo na maging labis na mag-ingat sa pagharap sa anumang mga sitwasyon na iyong naranasan. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Sagot ni Gerald sabay tango. Mabuti. Ngayon para sa pangalawang bagay, alamin na magkakaroon ka ng iba pa, ikaw ay mula sa nakaraan, paglalakad sa sandaling matagumpay mong maglakbay. Tuldok-tuldok. Kailangan mong maghanap ng isang paraan upang mawala ang luma kahit pansamantala. Kasunod nito, maaari kang pumalit sa kanya at ang mga bagay ay magiging mas makinis para sa iyo. Tandaan na pareho kayong hindi maaaring magkita ng harapan. Kung sa wakas ay makita kanya, kung gayon ang makyusayon ay agad na masisira at lahat ng aming mga plano ay talagang magiging wala. Sabi ni Zyla. Naiintindihan ko, Zyla. Napakahusay. Ngayon kung wala nang iba pa, magmadali at magsisimula kami ng aming magkakahiwalay na misyon. Tandaan, kailangan mong bumalik dito bago maghating gabi bukas. Nodang bilang tugon, agad na nagsimulang tumakbo si Gerald patungong Mayberry, hindi nais na antalahin ang mga bagay ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Matapos sakupin ng kanyang pinsan ang pang-ekonomiyang lugar ng Weston, ang punong tanggapan ay inilipat sa Mayberry. Sa pag-iisip na iyon, kailangan niyang bumalik muli sa lugar na iyon kung nais niyang hanapin ang mga ito. Kabanata 14:11. Gabi na nang dumating si Gerald sa headquarters ng gusali sa Mayberry City. Sa panahong iyon, mayroong dalawang representante ng pangkalahatang mga tagapamahala sa lugar na pang-ekonomiya. Si Zack ay isa sa kanila at ang isa ay isang tao na may pangalang Vincent Zaito, na karaniwang kilala bilang tagapangulo Zaito. Alam ni Gerald ng totoo na ang parehong kalalakihan ay palaging tapat sa pamilya Crawford at lalo na ito ang kaso para kay Zack. Kahit na, dahil nabanggit ni Peter na may posibilidad na ang duo ay maaaring kasangkot sa ilang mga bagay din, alam ni Gerald na kailangan niyang personal na siyasatin ang mga ito maaga o huli. Paumanhin, Ginoo, ngunit kapwa ang chairman ni Zaito at chairman Lyle ay wala ngayong gabi. Maghihintay ka hanggang umaga kung nais mo pa ring makilala sila. Gayunpaman, mangyaring tandaan na kahit na nais mong makilala sila noon, hindi sila mga tao na maaari mo lamang hilingin na makipagtagpo lamang dahil nais mo. Sabi ng receptionist sa front desk habang nakatingin kay Gerald. Kahit na siya ay nagpakita ng magalang, hindi niya ganap na maitago ang kanyang paghamak sa kanya. Sino nga ba ang naisip ni Gerald na siya? Talaga bang iniisip niya na makikipagtagpo lang siya sa kanilang lahat na walang gusto? Tumawag lang sa kanila at sabihin sa kanila na narito na si Gerald Crawford. Casual na sagot ni Gerald, ayaw mag-aksaya ng oras sa kanyang kalokohan. Ano? Inangkin mo lang na ikaw si G. Gerald Crawford. Mulalas ng lahat ng mga resepsyonista na nakaupo sa front desk nang agad silang tumayo at tumitig kay Gerald na may pagtataka. Tingnan mo, laktawan lang natin ang lahat ng ito at tumawag na lang sa telepono.
Malamig na tugon ni Gerald. Napakahusay, G. Crawford. Tatawagan namin kaagad ang dalawa. Sa iyong mga pangarap. Kinutya ang resepsyonista mula kanina ang kanyang titig na puno ng panlilibak ngayon habang nakatingin kay Gerald. Pinapanood habang nakasimangot siya sa kanya pagkatapos ay tumanggap ang resepsyonista, ano? Kinuha mo ba kaming lahat bilang mga tanga? Magkaroon lamang ng isang mahusay na pagtingin sa kung paano mo bihis. Gaano ka manggahas na magpanggap na ikaw ay totoong G. Crawford? May ideya ka ba kung ilan ang miss ang mga Crawfords ay mayroong sa Mayberry sa sandaling ito? Upang isipin na maglakas loob ka dito. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ano man ang kaso ay, seguridad. Sipa na ang manggugulo sa lugar na ito. Habang itinapon niya ang ballpen na hawak niya sa lupa, ilang mga bantay na napost sa malapit ang mabilis na nagmarcha handa ng kumilos. Nakikita ang lahat ng ito na pabuntong hininga lamang si Gerald. Kaya't maging, dahil sina Zack at Winston ay kasalukuyang wala pa rin, maaaring bumalik din siya bukas ng umaga. Hindi tulad ng hindi galit si Gerald sa kasalukuyan, lubos na salungat sa katunayan. Habang ang sinumang manggahas na masaktan siya ay tiyak na walang magandang wakas, ang mga taong ito ay kanyang sariling empleyado. Ano pa, walang tunay na point sa pagpaparusa sa kanila dahil sa kanilang kabastusan. Kahit na napakadali ni Gerald na napatunayan na siya ang tunay na pakikitungo, pinapayagan siyang kumilos ng lahat ng bongga sa harap nila pagkatapos nito, nadama lang niya na walang dahilan para gawin niya iyon. Ano pa, si Gerald ay kasalukuyang nakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa, kaya't hindi talaga siya mapakali tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa kanila. Mabuti kung gayon. Babalik ako sa umaga upang makilala sila kung gayon. Sagot ni Gerald habang umiling, isang malaswang ngiti sa labi. Pinapanood habang isinusuksok ang isang kamay sa kanyang bulsa bago umalis, nakita ng mga gwardya ang kanilang mga mata bago tumawa ng mapanghamak. Sino nga ba ang batang iyon? To think that he would speak so imposingly kahit nabihis siya bihis. Haha, dapat nakatakas siya mula sa ilang ospital sa pag-iisip. Tiyak na para siyang tanga. Siguraduhin na magbantay kayo para sa kanya kung maglakas loob siyang bumalik bukas. Hindi namin dapat pahintulutan si Chairman Lyle at Chairman Zaito na masagasaan siya, kung hindi man lahat tayo ay tinanggal ng sigurado, lalo na't ang pangkalahatang pagpupulong ng kumpanya ay gaganapin bukas. Sa nasabing iyon, ang lahat ay dapat naganap na pumunta. Paalalahanan ang tagatanggap mula sa dati habang nakatingin sa mga bantay. Huwag kang mag-alala, kung talagang maglakas loob siyang magpakita bukas, tuturuan lang natin siya ng isang aral na hindi niya makakalimutan. Panatag sa mga bantay. Samantala, nagsisimula ng magtungo si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment nang dumaan siya sa isang pangkat ng mga kabataang lalaki at kababaihan. Pinapanood habang nilalakad niya sila, ang isa sa mga magagarang bihis na batang babae, mula sa loob ng pangkat na iyon, ay nasulyapan siya at agad na natapos sa pagyayelo. Hawakan mo. Ang bata dyan. Tumigil ka dyan. Ikaw ang lalaking iyon, hindi ba? Tinawag ang batang babae habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo, tila sinusubukang alalahanin ang pangalan ni Gerald. Kabanata 14:12. Paglingon niya kung sino ang tumawag sa kanya, nakita niya na ito ay isang medyo magandang dalaga na hindi niya nakilala. Yung tipong, tanong ni Gerald sa isang casual na tono. Oo, nagtapos ka sa Mayberry University, tama ba? Kilala mo si Harper? Tanong ng dalaga. Sa katunayan, siya ang aking kasama sa silid, ngunit bago iyon, nagkita pa ba tayo dati? Sagot ni Gerald. Nakangiting nakangisi, tumawa ang dalaga bago sinabi, kaya't hindi ako nagkamali. Ikaw talaga, hindi nakakagulat na pamilyar ka. Sino siya, Westland? Tinanong ang iba pang mga batang babae mula sa grupo na bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling handbag habang nagtataka silang nagsimulang i-scan si Gerald mula ulo hanggang paa, tumawid ang mga braso. Habang siya ay mukhang gwapo, sa paghusga mula sa kanyang mga damit lamang, marahil ay hindi siya kahit saan malapit sa pagiging mayaman. Naiisip ang mga batang babae sa kanilang sarili. Oh, siya lang ang kasama sa kwarto ng isa kong mga kaibigan sa bayan. Natatandaan ko siya ng malinaw dahil siya ay handa na gawin ang anumang bagay upang makakuha ng kaunting pera. Madalas na matagpuan niya ang paglilinis ng basurahan sa aming paaralan at kahit na ang pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Ganun lang siya kamahirap. Sagot ni Westland habang ipinakilala sa kanya ang natitirang mga batang babae. Hindi naman lahat yan wala sa karaniwan talaga. Ang bawat paaralan ay may ganoong tao, at kung ikaw ay sapat na matalim, malalaman mo na ang isang taong tulad nito ay tiyak na umiiral sa bawat iba pang yugto ng iyong buhay, mula sa elementarya hanggang unibersidad. Tulad ng sinabi nila, ang mga natitirang tao ay palaging magiging mahusay, at ang mga nakatira sa mahirap na buhay ay laging mananatiling malungkot.
Sinabi ng isang magandang lalaki na nagbigay ng branded na sports attire na nakatayo sa tabi ni Westland sa buong panahong ito na wala sa asol. Hahaha, tunay na ikaw ay isang natural sa pagsasalita, alam mo yan, Micah. Halos anumang bagay na lumalabas sa iyong bibig ay parang pilosopiko. Nakakatuwa talaga. Hindi nakakagulat na interesado si Westland sa iyo. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat na hinimok ang natitirang mga batang lalaki at babae na tumawa ng malakas. Hindi alintana. Ano ang ginagawa mo ngayon? Gayon din, narinig ko na ang maayos na ginagawa ng Harper sa mga araw na ito. Nagmamayari siya ng sarili niyang kumpanya na nakalista sa publiko ngayon, di ba? Pareho pa kayong nakikipag-ugnay. Sa nakikita ko, halos parang hindi ka hinahanap ni Harper. Takang tanong ni Westland. Upang maging ganap na matapat, si Westland ay humihiling sa paligid ng impormasyon sa pakikipag-ugnay ni Harper ng medyo matagal na ngayon. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya tumawag kay Gerald sa una. Dahil pareho silang nagmula sa iisang bayan, hindi sorpresa na siya ay kamag-aral ng high school ni Harper. Dahil si Harper ay medyo sikat noong high school, si Westland ang pinakagusto sa kanya noon. Gayunpaman sa pagpasok sa unibersidad, siya ay naging isang halimbawa ng aklat sa isang pangit na photo na naging isang puting scene. Dahil dito, ang kanyang panlasa at kung ano ang hinahanap niya sa isang lalaki ay lumago ng iba kumpara sa kung paano ito bumalik noong kanyang high school days. Ang mga dating mukhang natitirang at cool noong high school ay parang nakakainip na nobodies sa pagpasok sa unibersidad. Sa katunayan, marami sa kanila ay natapos ring magbago ng higit pa sa pagpasok sa lipunan at hindi sa mabuting paraan kahit na kay Westland. Sa kanya, napunta lamang sila sa labis na ordinaryong tao. Tungkol kay Westland, ang kanyang sariling pag-uugali at pag-uugali kay Harper ay lalong lumaki sa bawat pagdaan ng yugto. Mahalaga, nagpunta siya mula sa paggusto sa Harper hanggang sa hindi pansinin si Harper at kalaunan, hinamak siya. Sa katunayan, hindi man lang siya nag-abala sa pakikipag-usap sa kanya sa buong lumipas na taon sa unibersidad. Sa pag-iisip na ang Harper ay magtatapos lamang sa pagiging isang manggagawa sa opisina sa sandaling siya ay pumasok sa lipunan, natapos din niya ang pagtanggal ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Hindi niya alam na siya ay sa wakas ay magiging chairman ng isang pampublikong nakalistang kumpanya. Mula sa araw na nalaman niya ang tungkol doon, palagi niyang pinagsisisihan ang pagtanggal ng numero ng kanyang telepono at patuloy na sinusubukan niyang muling kilalanin ito mula noon. Ngayon na si Gerald ay nasa harapan niya, hindi niya maiwasang magtaka kung ang kanyang pagkabunggo sa dating kasama ni Harper ngayon ay nakakatawang sagot ng Diyos sa kanyang mga pakiusap. Totong dapat itong regalo ng Diyos sa akin. Habang totoo na sumailalim ako ng diborsyo ng isang beses at kahit na nakahanap ako ng isang bagong kasintahan, ang mga spark ay maaari pa ring lumipad kung makikipag-ugnay ako kay Harper ngayon. Lahat ng mga batang babae, lalo na ang mga magagandang tulad ko, ay laging kailangang mag-ingat para maibalik ang mga ekstrang gulong kung tutuusin. Napaisip si Westland sa sarili. Mismong si Gerald mismo ang kaagad na nagsabi kung ano ang sinusubukang puntahan ni Westland, kaya't simpleng sagot niya, matagal na kaming hindi nakikipag-ugnay sa bawat isa. Habang mayroon akong kanyang impormasyon sa WhatsApp sa aking telepono, sa palagay ko na wala na ako. Ikaw, ano? Wala ka namang cellphone sa iyo. Nakatira ka ba sa ilang kagubatan o kung ano? Sino sa palagay mo ay sinusubukan mong magbuli? Tanong ni Westland, ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki. Ako ay nagsasabi ng totoo. Kahit na mayroon ako ng aking lumang telepono sa akin ngayon, malamang na binago niya ang kanyang numero sa oras na ito, hindi. Sagot ni Gerald. Mula sa naalala ni Gerald, sinabi niya kay Zack na gumawa ng ilang kaayusan para kay Harper at batay sa sinabi ni Westland, tila binigyan siya ng isang kumpanya ni Zack. Alam ang Zack, ipinalagay ni Gerald na ang Harper ay bibigyan ng isang kumpanya na may halaga sa merkado ng ilang bilyong dolyar. Habang hindi eksakto masyadong mahalaga, hindi bababa kay Gerald ang pag-iisip ang binibilang. Ano man ang kaso, ang mga salita ni Gerald na agad na nagbago sa pagtingin sa kanya ni Westland. Kung sa bagay, nilinaw niya na wala na siyang magamit sa kanya ngayon. Nakita ko, dapat ko na napagtanto na Harper ay hindi kahit na abala sa isang tao bilang hanggang tulad mo. Ibig kong sabihin tingnan mo lang ang estado na naroroon ka. Basurahan. Isang kumpletong pag-aaksaya ng aking oras at pagsisikap. Sumpa ni Westland. Kabanata 14:13. Sumulyap sa kanya pagkatapos ay nagtungo siya sa Wayfair Mountain Entertainment. Hindi talaga siya mapakali sa ganoong babae. Naturally, hindi siya pupunta doon upang matulog o dumalo sa mga usapin sa tirahan. Paimpal siyang nagtungo doon dahil alam niya na alam ng mga tao roon siya. Kasunod nito, maaari niyang sabihin sa kanila na tawagan si Zack sa kanyang ngalan. Sa pinakamaliit, nais niyang malaman ni Zack na narito siya.
Sa kabutihang palad, naging maayos ang mga bagay sa oras na ito, at si Zack, nang malaman na si Gerald ang nasa kabilang dulo ng linya agad na sumigaw sa isang tinig na may paggalang, kabab ang loob, at kaguluhan, mabuti ka lang, G. Crawford. Tandang padamdam. Napakagandang balita iyan. Ako nga, nais kong marinig ang iyong paliwanag patungkol sa ilang mga bagay, kaya't hihintayin ko ang iyong pagbabalik, casual na sagot ni Gerald. Palagay, G. Crawford. Babalik ako kaagad sa instant na ito upang personal na iulat ang bagay sa iyo. Walang sinabi ni Zack na walang pag-aalinlangan. Sa sinabi ni Zack, tila wasto ang pagbawas ni Peter. Na ang bagay na ito ay hindi sinasadya. Maaaring sabihin ni Gerald na tila may alam si Zack tungkol sa lahat ng ito. Hindi talaga masabi ni Gerald kung bakit, ngunit alam niya sa katotohanang mukhang nagmamadali kanina si Zack. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tono ay medyo nabulabog habang tumatawag. Kung ano man ang kaso, hindi na siya kailangan pang tanungin ng sobra sa ngayon. Hihintayin lang niya na bumalik si Zack bukas upang pakinggan ang kanyang paliwanag. Hindi nagtagal bago ang susunod na araw kami, at walang kinalaman habang hinihintay si Zack, nagpa siya si Gerald na mamasyal sa paligid ng bilya sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment. Habang naglalakad, sinimulan niyang alalahanin ang unang pagkakataon na siya ay dumating sa bilya. Noon, nalaman lamang niya na ang kanyang totoong pagkakakilanlan ay si G. Crawford hindi pa masyadong matagal, at dapat niyang aminin na ginawa niyang maloko ang kanyang sarili sa oras na iyon. Kahit na, sa patuloy niyang paggunita tungkol sa mga dating araw, hindi niya maiwasang maramdaman na ang mga araw na iyon ay medyo maganda pa rin. Anuman, hindi nagtagal bago nagsimulang marinig ni Gerald ang isang gulo habang siya ay naglalakad. Bulag ka ba o ano? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang damit na ito? Pasensya ka na. Hindi ko naman ito sinasadya. Mangyaring humihingi ako ng pasensya. Ang impyerno ay kahit na mali sa Wayfair Mountain Entertainment. Nagtatrabaho ba sila kahit saan sa lugar na ito? Kahit na ikaw ay isang tagapagsilbi lamang, maaari silang kumuha ng hindi bababa sa isang tao na may kakayahang makakita. Paano ganap na nakakabigo? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Galit na babae habang hinahawakan ang kwelyo ng waitress gamit ang isang kamay habang sinusukbit ang noo sa isa pa. Sa pagtingin sa bubo na champagne sa lupa, hinulaan ni Gerald na hindi nakakakuha ng maayos na pagtingin sa galit na babae, na ang babaeng tagapagsilbi ay dapat na nakabunggo sa babae at nagbuhos ng champagne sa kanyang damit. Kahit na ganoon, hindi niya sineryoso ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mga hidwaan ay likas sa isang lugar na ginawang libangan. Bukod, nagtitiwala si Gerald na magagawang hawakan ng staff ang sitwasyon ng maayos. Gayunpaman, sa paglalakad na dumaan sa kanila, nilainggan ni Gerald ang mukha ng galit na babae. At agad na nagulat. Tulad ng inaasahan, ang babaeng agresibo ay walang iba kundi si Westland, at ang pangkat ng mga taong sumusuporta sa kanya, syempre, ang kanyang mga kaibigan mula noong nakaraang araw. Paano tunay na nagkataon? Gayunpaman, mas nagulat siya sa katotohanang nakilala niya ang waitress na si Westland na inaagaw. Kaklase niya iyon, Layla Hack. Ang kanyang mga eyelids ngayon ay kumikislot ng bahagya, naalala niya kung paano pareho silang nagtrabaho ng voluntaryong nagtatrabaho dahil ang duo ay mahirap na mag-aaral sa panahong iyon. Naalala rin niya na habang ang kalagayan ng kanyang pamilya ay hindi ganun kahusay, ang kanyang pagkatao ay kasing tigas ng mga kuko at palagi siyang nakakuha ng magagandang marka. Siya ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa kanya din. Tuldok-tuldok, upang isipin na siya ay mabangga dito sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Patuloy na nakatitig saglit kay Layla pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad papunta sa grupo. Mula sa sobrang galit ni Gerald, napagpasyahan niya na marahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Westland na nagsusuot ng napakagandang damit. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit pakiramdam niya ay napahiya lang siya ng malalim. Kahit na, nagsisimula na siyang lumayo ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, habang sa una ay simpleng paghawak niya sa kwelyo ni Layla, ang babaeng puno ng galit ay kinilig din ngayon. Nagawa ni Gerald na hilahin si Layla palayo sa baliw na babae na saktong panahon para iwasan niya ang isang mahigpit na sampal mula sa kanya. Nakita ng pangalawang Westland na naroroon si Gerald, agad siyang sumigaw, "Ikaw na naman." Tandang padamdam panipi. Paglingon kay Westland, napagtanto ni Gerald na kahit na ang karamihan sa kanyang mga kaibigan ay parehong tao mula kahapon, mayroong isang bagong batang lalaki na nasa isang klase. Sa pamamagitan ng isang kamay sa kanyang bulsa, ang bagong mukha ay simpleng tumingin sa tanawin sa harap niya habang siya ay uminis. Malapit nang matapos, magpakasaya at huwag magdulot ng anumang kaguluhan. Panipi. Kabanata 14:14. Naturally, hindi naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na bigyan ng ganitong pangkat ng mga tao ng anumang mukha. Kung sa bagay, hindi man siya pamilyar sa alinman sa mga ito.
Si Layla mismo ngayon ay nakakaramdam ng labis na pagtataka. Natagpuan ito ng mas mahirap at mahirap huminga sa pamamagitan ng pangalawa at sa huli ay nagawa niyang sumigaw, G. Gerald. Habang hindi siya personal na nakikipagtagpo sa kanya sa pinakamahabang panahon, narinig niya na siya ay isang napakalakas na tao ngayon. Sa kanya pagkakaroon ng isang mataas na posisyon sa lipunan, paano siya maglakas loob na angkinin na siya ay dati ay may relasyon sa kanya. Ito ay dahil doon na ang batang babae na mahirap ay nagulat na walang imak sa unang ilang segundo na pansin niya na naroroon si Gerald. Habang hindi man lang naglakas loob si Layla na magsabi ng isa pang salita ngayon, si Westland, sa kabilang banda, ngayon ay pantay na nagulat din habang siya ay baliw. Mabuting Diyos! Paano ganap na nakakabigo? Ang Wayfair Mountain Entertainment ba talaga ang pinakamahusay na bilya ng bundok sa Weston? Pagkatapos ng lahat, hindi lamang sila kumuha ng isang bulag na tagapagsilbi, ngunit sa palagay ko ang anumang Tom, Dick, o Harry ay maaaring pumasok lamang sa lugar na ito ayon sa gusto nila ngayon. Hindi ako nabulag, hindi ba? Ito ay dapat na isang lugar na sumasagisag sa kapangyarihan ng isang tao. Ang katotohanan na kahit ang isang tulad ni Gerald ay maaaring pumasok ay pinaramdam si Westland ng lubos na ininsulto. Oo, paano siya nakapasok? Tinanong ang iba pang mga batang babae sa pangkat na lahat ay parehas ng iniisip. Jerome, maaari mo bang ipagbigay alam sa pinuno ng lugar na ito upang mapalayos niya ang bukol na ito mula dito? Tanong ni Westland. Walang problema. Ang isang solong salita sa boss ay magiging sapat upang maitaboy ang pagtingin dito, Westland. Kinutya ang bespectacled na lalaki mula kanina habang pinangingisda niya ang kanyang cellphone ng may tango. Habang si Jerome ay nasa tawag pa lamang, tumawa si Gerald bago ngumiti ng mapait habang sinabi niya, sinusubukan mo talaga akong palayasin sa lugar na ito. Mali ang narinig ko. Ikaw, maghintay ka lang, basurahan ka. Umungalang mabisyo na Westland. Noon, natapos na ni Jerome ang tawag at ngayon ay nakatitig siya ng walang magawa sa kapwa Gerald at Westland. G. Gerald, natapos ko lang ang pagbaba ng tray ko dahil nabunggo nila ako kanina. Nauutal na takot ni Layla habang agad niyang sinubukang ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon, umaasang hindi mawalan ng trabaho. Ay, okay lang. Hindi ka sana nagkaroon ng anumang kaguluhan sa una kahit na nawasak mo ang mga tray sa kanilang mga mukha. Nakangiting sagot ni Gerald. Panipi tuldok. Ikaw, gaano ka manggahas? Nabaliw ka na ba? Naisip mo lang ba talaga na patulan ako? Umungalang nakakagalit na baliw na si Westland. Ilang segundo pa ang lumipas nang makita ang isang nasa katanghaliang lalaki na nasa edad na 40 na tumatakbo patungo sa pangkat. Sa oras na nakatayo siya sa harap nila, pawis na pawis ang kanyang buong katawan at medyo humihingal na siya. Kahit na ganon, mabilis niyang hininga bago gumalang na sumigaw, Mr. Crawford. Dahil hindi pa nakilala ni Gerald ang taong ito dati, simpleng ipinapalagay niya na bago siya sa bilya. Bagaman hindi niya talaga alam kung ano ang posisyon na hawakan ng nasa katanghaliang lalaki, simpleng isinuksok ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa bago sinabi, hindi namin tinatanggap ang mga taong katulad nila dito. Palayasin mo sila, mangyaring. Nang marinig iyon, agad na natigilan si Westland at ang iba pa. Nagbibigay ba talaga siya ng mga utos sa punong ehekutibong opisyal dito? Hindi ito maaaring, di ba? Sa pamamagitan ng Diyos. Sumulyap ng isang maikling sandali kay Gerald, hindi pinansin ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang sinabi bago lumingon kay Jerome at magalang na kinamayan habang sinasabing, hindi mo ba sinabi na sa hapon ka lang darating, Mr. Crawford? Ang aking mga kaibigan ay lahat ng kaunti lamang, iyon lang. Bukod, paano natin makatapos sa paglalakad sa paligid ng Wayfair Mountain Entertainment kung magsisimula tayo sa tanghali? Napakalaking ito, sagot ni Jerome na may banayad ng ngiti. Sa sandaling iyon, biglang tumawa ang lahat ng mga batang babae. Upang isiping talagang natakot ako hanggang sa mamatay ngayon lang. Sigaw ni Westland sa pagitan ng mga tawa habang tinatapik ang dibdib. Panipi tuldok. Natakot sa kamatayan. Tinanong ang nasa katanghaliang lalaki, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Oo, ibig kong sabihin, hindi mo ba narinig na tumugon siya nang sumigaw ka ng pangalan ni G. Crawford kanina? To think that idiot actually thought na kinakausap mo siya. Ano pa, inutusan ka pa niya na palayasin kaming lahat. Oh Diyos, mamamatay na yata ako sa kitetawa. Sigaw ni Westland habang nakahawak siya sa kanyang tiyan. Alam ko diba, tumingin lamang sa kanya lahat ng mapagpanggap. To think na muntik din kaming mahulog dito. Kinutya ang isa sa iba pang mga batang babae habang ang mga mula sa grupo ni Westland ay patuloy na tumatawa. Panipi tuldok. Sa katunayan. At dito ako nagtataka kung sino ang batang ito. Nakagagambala sa akin habang binabati ko si G. Crawford. Ang ugat. Sigaw ni GCLA ng malamig.
Kabanata 14-15. Ang aking kaibigan dito ay hindi nais na makita ang taong ito, GZLA. Maaari ba kitang problemayan upang palayasin siya sa lugar na ito? Kung mas matagal siyang manatili dito, mas mabababa ang pamantayan at kalidad ng villa na ito. Sabi ni Jerome, ang kanyang banayad ng ngiti sa labi pa rin. Hindi isang problema, G. Crawford. Kung tutuusin ka mag-aral mo ng high school kasama ang anak ni Chairman Lyle. Sa pag-iisip na iyon, ang iyong mga salita ang batas dito. Patawarin mo ako habang sinisipa ko ang batang ito palabas sa lugar na ito. Tumugon kay GZLA, isang matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Paglingon at tiningnan si Gerald pagkatapos ay uminit siya, ngayon sila. Tuldok-tuldok, mag-iiwan ka ba sa iyong sariling kasunduan o kailangan kong paalisan ang aking mga kalalakihan? Pinapanood habang si Westland at ang iba pa ay smugly na naka-cross-arm habang pinapanood, pa-imple na sagot ni Gerald, ako. Pawala, GZLA, diba? Kara-rating mo lang sa Mayberry City hindi pa masyadong matagal, tama. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano ang punto mo? Tanong ni GZLA habang pinipikit ang mga mata. Tatanungin kita, alam mo ba kung sino ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment? Tanong ni Gerald. Sino ang hindi makakaalam? Si Chairman Zack Lyle naman, syempre. Natatawang sagot ni GZLA. Anong crap ang sinusubukan mong hilahin dito? Sino ang hindi makakaalam na si Chairman Lyle ang may-ari ng lugar? Ganting sagot ni Westland, pakiramdam ay walang imak. Sa katunayan, itigil na ang pagsubok na mag-stall ng oras. Maliwanag na ikaw ay walang iba kundi ang basura sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng iyong pagbibihis. Paano mo nagawang manligaw dito? Hindi pinapansin ang kanilang mga pahayag, nagpatuloy lamang si Gerald sa pagtatanong sa isang walang malasakit na tono, tama. Ngayon, habang nagmamayari si Chairman Lyle ng Wayfair Mountain Entertainment, ipanalangin, alam mo ba kung sino ang nagmamayari kay Chairman Lyle? Natahimik si Westland nang marinig iyon. Sa pagkakaalam niya, si Chairman Lyle ang pinakama-impluensyang tao sa buong distrito ng negosyo sa Weston. Paano maaaring may isang nasa itaas sa kanya? Gayunpaman si GZLA ay agad na may pagbabago sa pagpapahayag. Ngayon ay medyo nagpanik, magalang siyang sumagot, ang may-ari ni Chairman Lyle ay walang iba kundi si G. Crawford, syempre. Ginoo Crawford, marahil ay pinag-uusapan mo ang tungkol kay G. Crawford mula sa Mayberry City, GZLA. Ang nagdulot ng kaguluhan at pinag-uusapan ng bayan na bumalik sa aming paaralan. Sabi ni Westland, nagulat. Halos lahat ng tao mula sa Mayberry University ay narinig ang tungkol sa kanya bilang isang tunay na mayaman na mana, at kasama siya nito. Gayunpaman, iyon ang lawak ng kanilang kaalaman tungkol sa mailap na G. Crawford. Mahalaga, iilan lamang sa mga tao ang nakakaalam kung sino talaga si G. Crawford. Sa pag-iisip na iyon, lubos na naiintindihan kung bakit nagulat si Westland nang marinig niya na si G. Crawford ay talagang Panginoon ng prestihiyoso at maimpluwensyang tagapangulo na si Lyle. Narinig ko rin ang tungkol sa kanya dati, Westland. Mula sa kung ano ang alam ko, siya ay dapat na maging sobrang gwapo, sa punto kung saan ang mga kababaihan ay laging nahuhumaling sa kanya sa pangalawang nakikita nila siya. Dagdag ng mga kaibigan ni Westland habang papalitan silang nagtatakip ng kanilang mga bibig sa pagtataka. Well, I'll be damned. Upang isipin na si G. Crawford ay talagang Panginoon ni Chairman Lyle sa buong panahong ito. Mulalas ni Westland. Sa katunayan, tunay na siya ay isang misteryosong tao. Alam mo, kahit na ang isang tao sa aking antas ay hindi madaling makipag-ugnay sa kanya. Sumagot si GZLA, isang malakas na pananabik na damdamin na sumasalamin sa kanyang mga mata. Natapos ang pangalawa sa kanyang pangungusap, biglang nagsimulang magparada ang mga mamahaling kotse bago ang pasukan ng villa. Dahil si Westland at ang iba pa ay hindi masyadong nakatayo mula sa pasukan, nasaksihan nila ang lahat ng malinaw. Aking Diyos! Kotse yan ni Chairman Lyle. Bumalik na si Chairman Lyle at ang iba pa. Sigaw ni GZLA, ang noo niya ngayon ay nabasa ng pawis. Ang kotse niya talaga. Nagkaroon lamang ako ng pagkakataong makilala si Tio Lyle minsan nang nag-aaral pa ako sa kanya. Siguro kung naaalala pa niya ako. Kahit na hindi niya, pupuntahan ko pa rin siya na batiin siya. Sabi ni Jerome nang mabilis niyang ituwid ang kanyang suit bago humakbang patungo sa pasukan. Nang makita iyon, si Westland at ang iba pa ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang sitwasyon kung saan makakamit nila ang isang napakalakas at maimpluwensyang taong malapit. Habang kahit na ang kasintahan ni Westland ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isang tao na kasing lakas ni G. Lyle ng personal, iba si Jerome sa kahulugan na mayroon siyang higit na karanasan kumpara sa kanyang kasintahan at sa natitirang mga miyembro sa pangkat na iyon.
Dahil si Jerome ay isang taong alam kung paano gumana ang mundo, sino ang makakaalam kung makakakuha siya ng anumang swerte kung iharap niya ang kanyang sarili sa tagapangulo na si Lyle. Ito ay simpleng uri ng paggalang na mayroon ng ordinaryong tao para sa mayaman at makapangyarihan. Pinapanood ang grupo ng mga tao na nagmamadali upang batiin si Chairman Lyle, ganap na kinakalimutan si Gerald sa proseso, kinakabahan na tinanong ni Layla, and walang masamang mangyayari sa atin, di ba, Gerald? Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? Sagot ni Gerald na may nakangiting ngiti. Kabanata 14:16. Pagkasabi nun nagsimula na ring maglakad papuntang entrance si Gerald. Sa oras na nakarating siya roon, ang iba pang G. Crawford na huminga ng malalim bilang paghahanda sa pagbati kay G. Lyle, ay mabilis na tumakbo upang harapin si Zack bago siya nasabik na sabihin, "Magandang araw, Tio Lyle. Classmate ko si Mateo na si Jerome at iniisip ko kung naaalala mo pa ba ako." M.G. Crawford. Sigaw ni Zack, ang boses nito na puno ng paghanga habang nakatingin sa harapan. Masyadong magalang ka, Tio Lyle. Nauutal na ka ba na si Jerome, hindi sigurado sa sasabihin pa. Natagpuan din ni Westland ang sarili na nakakagat din sa ibabang labi. Para kay Chairman Lyle na sumangguni kay Jerome bilang si G. Crawford. Tuldok-tuldok, hindi ba binigyan siya ni G. Lyle ng medyo labis na respeto? Ano man ang kaso, si Jerome ngayon ay tumingin sa sobrang cool sa ibang mga batang babae. Tungkol kay GZLA, maging siya ay nagulat sa pag-uugali ni Chairman Lyle. Ano man, alam na niya ngayon na talagang hindi niya kayang saktan ang gulo ni G. Crawford. Kung sa bagay, pati si Chairman Lyle ay tinutukoy siya bilang si G. Crawford. Tulad ng lahat ng iyon ay hindi pa nakakagulat, ang dosenang mga taong may prestihiyosong mukhang tao na sumunod kay Zack ay agad na nagyuko habang sumisigaw ng malakas ng magkakasabay, "Mr. Crawford." Sa puntong iyon, namumutla na si Jerome sa sobrang kaba. Parehong nasiyahan at masaya, sumagot si Jerome, "You Uncle Lyle, kayong lahat. Hindi ito ang oras upang gumawa ng mga biro. Kahit ano ito, junior pa rin ako bago sa inyong lahat." Tama iyan. Habang totoo na si Jerome ay isang mahusay na binata, tandaan na lahat kayo ay may mataas na katayuan at pagkakakilanlan, Tagapangulo Lyle. Ang paggamot sa kanya sa ganitong paraan ay magpapalolo sa kanya. Idinagdag ni Westland na sa wakas ay nakapagpatawag ng lakas ng loob na makagambala sa usapan. Gayunpaman, bago pa man ang anuman sa kanila ay ganap na makabangon mula sa kanilang pagkabigla, ang sumunod na nangyari ay sapat na upang iparamdam sa ilan sa mga batang babae na parang namamatay. Sa isang emosyonal na ekspresyon sa kanyang mukha, dahan-daang lumuhod si Zack sa harap nila. Kasunod nito, ang iba pang mayaman at makapangyarihang mga figure sa Weston ay gumawa ng pareho. Ito. Nauutal na walang imak si Jerome habang umaatras siya paatras, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Tulad ng tila walang katapusang pag-agos ng malamig na pawis na nakasuot sa kanyang noo, bigla niyang napagtanto na may nawala. Tuldok-tuldok. Paghintay. Ay, si Tio Lyle at ang iba pang mga prestihiyosong figure ay hindi tumitingin sa kanya sa buong oras na ito. Talaga bang hindi sila tumatawag sa kanya? Ngunit, malinaw na tumawag sila para kay G. Crawford. Sino pa ang tinutukoy nila? Wala itong katuturan. Si Westland mismo ay natulala tulad niya, hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Aba, lahat kayo ay bumalik ng maaga. Sinabi ng isang mahinang boses mula sa likuran ni Westland at ng iba pa sa oras na iyon. Kahit na nasa kabilang dulo ako ng mundo, ako, si Zack Lyle, ay siguradong babalik sa lalong madaling panahon kung makatanggap ako ng isang utos mula sa iyo, G. Crawford. Sagot ni Zack na mayroon ng luha sa mga mata niya. Sa itsura nito, tila may kamalayan siya na may nangyari sa mga Crawfords. Ano man ang pahayag ni Zack na nagpalingon sa lahat upang tingnan kung sino talaga si Mr. Crawford. Ang pangalawang nakita niya ang taong nasa likuran niya, nanlaki ang mga mata ni Westland sa pagkabigla habang siya ay nagbubulungan. Tuldok-tuldok. G. Gerald. Hindi man nag-abala na tumingin kay Westland pagkatapos ay casual na sinabi ni Gerald, "Bumangon ka ngayon at sundan mo ako sa silid ng pag-aaral. Mayroong isang bagay na gusto kong itanong sa iyo." Kagad, G. Crawford. Sagot ni Zack nang agad siyang tumayo. M.G. Crawford. Siya si G. Crawford. Nauutal na sabi ni GZLA habang gulap siya, halos basa ang sarili. Tungkol kay Westland, nahihirapan na rin siyang huminga kahit ngayon. Sa pamamagitan ng Diyos. To think that Gerald was really been the legendary G. Crawford this buong time. Hindi nakakagulat na nag-aari si Harper ng isang pampublikong nakalistang kumpanya. Ang kanyang tagabigay ay ang maalamat na G. Crawford mismo. Tulad ng pakiramdam ni Westland na parang may hindi magandang magaganap, si Gerald mismo ay nagpatuloy sa paglalakad sa silid ng pag-aaral, ang mga kamay ay nasa mga bulsa pa rin.
Kung saan man siya magpunta, ang mga negosyante, anuman ang kapangyarihan at impluensya, ay agad na umatras ng ilang mga hakbang bago magyuko. Sa puntong iyon, ang lahat ng mga lubos na nabigla ng mga batang babae mula sa grupo ni Westland ay naiisip lamang kung gaano cool si Gerald ngayon. Kabanata 14:17. Walang makaisip na ang isang tao na dati ay isang kakulangan ay magiging tunay na G. Crawford, ang lalaking may pinakamalaking reputasyon sa planeta. Hell, kahit si Chairman Zack ay nakaluhod sa harapan niya. Sa panunood ng pag-alis ni Gerald sa lugar, lahat sila ay may mga kinilabutan na ekspresyon sa kanilang mga mukha, alam na walang zero na posibilidad na makapasok sila sa magagandang libro ni Gerald. Mabilis na pasok sa loob ng silid ng pag-aaral, si Zack ang unang nagbawas ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ngayon ay naluluha at namula, sinabi ni Zack, upang isiping mabuti ka, G. Crawford. Anong magandang balita? Naisip namin dati na mayroon ka, sa gayon, akala mo may nangyari din sa akin, di ba? Zack, ano nga ba ang eksaktong nangyari sa buong panahong ito? Naglilipat ba kayo ng mga assets ng kumpanya? Tama yan, G. Crawford. Dapat ay tingnan mo muna ito. Sagot ni Zack na may isang mabigat na tango bago buksan ang kanyang malita at maingat na kunin ang isang bagay na nakabalot sa dilaw na tela. Tuldok-tuldok. Bago pa ito buksan ni Zack ay kinuha na ito ni Gerald para sa sarili, medyo kumikislot na ngayon ang mga talukap ng mata niya. Ito ay isang tanda ng banal na tubig. Ang parehong isa na naibigay sa mga karapat-dapat na makuha ito ng isang mahiwagang samahan na maaaring maging Sun League. Sa sinabi ni Gerald, ito ang token na natanggap ng kanyang lolo. Matapos ang ipinakita sa kanya ng Makyusayon, hindi na sigurado ni Gerald kung ang kanyang lolo ay nasa kabilang buhay pa. Ngayon na ang kanyang token ng banal na tubig ay narito, agad na maramdaman ni Gerald ang kanyang puso na mahigpit sa pagkabalisa. Ano ang eksaktong nangyari dito, Zack? Tanong ni Gerald. Ipapaliwanag ko ngayon ang lahat ng detalyado, G. Crawford. Kita mo, nangyari ang lahat ng ito ilang araw na ang nakakaraan, tulad ng nangyari, si Chairman Bea Yaleman, ang chairman ng Weston Economic Area, ay biglang nakatanggap ng utos mula sa pamilyang Crawford na magtungo sa North Bay. Dahil dito, ang kanyang trabaho ay pansamantalang ipinasa kay Zack at Winston. Bagaman nagpatuloy ang negosyo tulad ng dati ng ilang sandali, makalipas ang ilang araw, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Zack. Ang tawag ay mula sa batang may bahay, si Lyra, at mula sa kanyang tono lamang, naramdaman na ni Zack na siya ay medyo nababahala at nag-aalala. Anuman pagkatapos bigyan siya ng ilang mga tagubilin, agad siyang tumambay nang hindi man lang nag-abala na ipaliwanag ang anuman. Ayon sa kanya, isang malaking bagay ang magaganap sa pamilyang Crawford. Kasunod nito, agad niyang sinabi kay Zack na gamitin ang kanyang pangalan upang ilipat ang lahat ng mga assets ng Crawford sa kanyang pangalan. Sinabi din niya kay Zack na magsimulang magtrabaho sa lahat ng iba pang mga pang-ekonomiyang lugar sa buong mundo. Tandaan, dapat kang kumilos ng mabilis. Binigyang diin ng batang mistress bago tuluyang tumambay. Habang si Zack ay walang alinlangan na nalito, hindi siya naglakas loob na antalahin ang proseso ng paglilipat dahil si Lyra ay talagang nababagabag noong binigyan siya nito ng utos. Ang alam lang niya ay may seryosong nangyari. Ano man ang kaso, agad siyang nagtatrabaho. Sa pinakamaliit, ang pagtatrabaho ay makakatulong sa kanya na maiisip ang mga bagay. Nasa paligid din iyon noong unang nalaman ni Wes na pareho silang lihim na nagpaplano sa paglipat ng mga assets. Anuman, hindi nagtagal nang makatanggap si Zack ng isang text message mula sa batang may bahay. Zack, ang pamilya Crawford ay tapos na at mamamatay ako sa anumang segundo ngayon. Habang hindi ko alam kung maayos pa rin si Gerald, magpapadala ako sa iyo ng isang bagay at panatilihin mong ligtas ito. Mangyaring siguraduhing lihim na hanapin si Gerald pagkatapos nito at sa sandaling gawin mo ito, ibigay ang item sa kanya. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nasa loob. Hindi alam kung paano tumugon pa doon, simpleng natulog si Zack nang mapagtanto niyang walang ibang mga mensahe ang darating. Nang magising ulit siya kalaunan ng gabing iyon, gayunpaman, natagpuan niya na ang token ay misteryosong lumitaw sa yulunan ng kanyang kama. Sa kung gaano kabilas at tahimik na naihatid ang token, nagsimulang maramdamang kinabahan si Zack. Wala siyang kahit kaunting ideya kung nasaan man si Gerald sa sandaling iyon. Ito ay kapag si Zack ay nagmumuni-muni kung paano kahit na magpatuloy sa mga bagay nang bigla siyang nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula kay Gerald. Naturally, si Zack ay parehong nagulat at labis na natuwa, na hinantong siya upang agad na magsimulang sumugod upang maabot ang item kay Gerald. Ano? Sinabi mo na sinabi sa iyo ni Lyra na maaaring naharap siya sa panganib anumang segundo. Ano pa ang sinabi niya? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Yun lang ang sinabi niya. Nahaharapin niya ang panganib anumang sandali, sagot ni Zack. Kabanata 14:18. Ayon kay Wes, nasaksihan niya ang pag-atake ng mamamatay tao at pagkuha ng mga mula sa Crawford Manor.
Gayunpaman nang tingnan ang oras na naipadala na ang text message, napagtanto ni Gerald na ipinadala ito ni Lyra sa hapon. Sa madaling salita, ang oras kung kailan dapat tama ang kanyang pamilya ay kompletong nakitungo. Sa pag-iisip na iyon, may padala lamang ni Lyra ang mensaheng iyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa paunang pagkuha. Marahil ay maaaring nakatakas siya sandali, o marahil ay nasa labas siya at hindi nakabalik ng maganap ang sakuna. Ano man ang kaso, ibinigay lamang ni Lyra kay Zack ang mga tagubaylang iyon dahil sa pagkakaroon ng isang pangunahin na malapit na siyang mapanganib. Ano ang eksaktong nangyari? At ano ang motibo ng taong iyon? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang nakahawak siya ng mahigpit sa token ng banal na tubig. Sinabi sa kanya ni Peter na ang responsable para sa lahat ng ito ay ang isang tao na nag-stalkang sa kanya sa buong oras na ito. Tuldok-tuldok. Ano ang taong iyon kahit na pagkatapos? Sa pagtingin sa tuliro na ekspresyon ni Gerald, tinanong ni Zack sa nag-aalalang tono kahit na ang pangunahing telepono ng pamilya Crawford ay hindi na maabot. G. Crawford, ano ang nangyayari sa mundo? Sa ngayon, gawin lamang ang itinuro ni Lyra at ilipat ang lahat ng mga asset sa lalong madaling panahon. Siguraduhin na sundin ang kanyang mga order sa isang T. Haharapin ko ang iba pa. Utos ni Gerald. Kasunod nito, agad na nagsimulang tumuon si Gerald sa token ng banal na tubig sa halip. Sinabi ni Lyra na ang lahat ng mga pahiwatig na kailangan niya ay nasa loob ng bagay na ito. Tuldok-tuldok. Ano ang maaaring ibig sabihin nito? Ang token ay pagmamayari ng kanyang lolo. Sinusubukan ba niyang sabihin sa kanya na ang kanyang lolo ay nasa problema? Iyon ba ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang pamilya? Ano man, tila ang propesya ng larawan ng araw na totoong nagkatotoo. Isang puwersa ang lumitaw at sinira nito ang mga Crawfords. Sa pag-iisip na iyon, maaari siyang maging susunod, hindi ba? Ano man ang kaso, kahit na pagkatapos tingnan ang token mula sa lahat ng mga anggulo, tila hindi siya makahanap ng anumang mga kakaibang katangian dito. Hindi mapatid ang misteryo, kalaunan naalala ni Gerald na kailangan pa niyang harapin ang Makyusayon ngayong gabi. Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan niya na mas makakabuti kung muling makasama niya ang pangalawang tiyuhin. Kapag nagkita sila, tatanungin niya si Peter para sa kanyang opinyon tungkol sa lahat ng ito. Ang kanyang isip ay bumuo pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng ilang higit pang mga tagubilin kay Zack. Nang maganap si Layla, ang kanyang dating kaklase, ay hindi nakagawa ng maayos na pag-unlad sa lipunan pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Marahil ay pinili niyang magtrabaho dito bilang isang waitress matapos mapagtanto na ang sweldo ng Wayfair Mountain Entertainment ay higit sa average kahit papaano para sa isang waitress. Sa pag-iisip na iyon, tiniyak ni Gerald na sasabihin kay Zack na alagaan siya ng espesyal na pag-alaga bago tuluyang umalis sa villa. Hindi nagtagal bago muling nagkasama sina Gerald, kina Zyla at Peter. Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald sa huling pahiwatig na iniwan sila ni Lyra, iniisip sandali ni Peter bago sinabi, ang tanda ng banal na tubig. Kung binigyang diin ni Lyra na ito ay may kahalagahan, sigurado akong may alam siyang mga bagay na hindi namin ginagawa. Habang may isang pagkakataon na nagtatago pa rin siya ngayon, talagang hindi namin masabi kung nasa anumang panganib pa rin siya. Sa huli, ang lahat ay dapat na lamang lumitaw kapag nakita natin si Lyra. Ano man ang kaso, kakailanganin mong magmadali at mag-focus sa pagpapanumbalik ng iyong Delaware Foundation. Kung mas maaga mo itong nabawi, mas mabilis na tayo makakilos. Naiintindihan ko, pangalawang tiyo. Napakahusay. Dahil nakabalik ka na, dapat kang magpatuloy at tulungan si Miss Lockland na pinuhin ang Makyusayon. Habang sumasailalim ka sa proseso ng pagpapanumbalik ng iyong Delaware Foundation, maghahanap ako ng mga pahiwatig sa loob ng token ng banal na tubig, utos ni Peter. Gagawin, pangalawang tiyuhin. Sa totoo lang, humawak ka sa isang segundo. Tinawag si Pedro, tunog na bahagyang hindi nakakatiyak habang hawak ang token ng banal na tubig sa kamay. Oo, hindi sigurado kung paano niya dapat ipagpatuloy ang pagbibigay ng kanyang katanungan, simpleng tanong ni Peter, dapat bang buhay pa ang iyong lolo? Tuldok-tuldok, ano ang plano mong gawin? Panipi tuldok-tuldok-tuldok, ibig kong sabihin, masayang-masaya ako, syempre. Tungkol sa kung ano ang gagawin ko, susubukan kong hanapin siya sa lalong madaling panahon. Dapat ba akong magtagumpay sa paghahanap sa kanya, ikaw, lolo, at may save kung magkasama ang pamilya Crawford? Sa anumang swerte, muling pagsasama samahin natin ang pamilya. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Sa palagay ko hindi mo nakukuha ang aking punto, Gerald. Ibig kong sabihin kung ang lahat na sumali sa pangako ng banal na tubig ay patay na, hindi mo pa ba napag-isipan kung bakit ang iyong lolo, kung kabilang pa siya sa mga nabubuhay, ay hindi die? Tinanong si Peter pagkatapos ng isang maikling sandali. Ano ang eksaktong ibig mong sabihin sa iyan, pangalawang tiyuhin? Tanong ni Gerald, tuliro.
Kabanata 14:19. Habang nasasabi na ni Gerald na may sinusubukang pahiwatig si Peter sa kanya, hindi niya makuha kung ano ito. Siyempre matutuwa siya kung buhay pa ang kanyang lolo. Mayroon bang pangangailangan na magtanong ng ganoong bagay? Ang katotohanan na ang token ng kanyang lolo ng banal na tubig ay biglang nagpakita dito ay lalo lamang niyang natiyak na may nangyari sa kanya. Kaugnay nito, lalo siyang umaasa ngayon na ang kanyang lolo ay kabilang pa rin sa mga nabubuhay. Ang lahat ng ito ay nagtaka kay Gerald kung ang kanyang stalker ay may kaugnayan sa pangako ng banal na tubig sa buong oras na ito. Mula sa ipinakita sa kanila ng Makusayon, maaaring ang misteryosong tao ay dumalo muna sa pangako ng banal na tubig bago pumatay sa iba pa roon. Kasunod nito, dapat ay nagtungo siya sa underground pala sa disyerto bago pinatay ang higanteng anaconda at inalis ang bangkay ni Limes. Sa tapos na, ang stalker pagkatapos ay nakipag-usap sa natitirang pamilya ni Gerald hindi masyadong mahaba bago siya, Zyla, at Peter ay dumating. Tuldok-tuldok. Dahil hindi niya makita ang katawan ng kanyang lolo, si Gerald ay nagkaroon ng gat ng pakiramdam na hindi siya namatay, ngunit nahuli tulad ng natitirang pamilya. Hindi na kailangang sabihin, alam din ni Gerald para sa isang katotohanan na ang layunin ng pagtatapos ng stalker ay may kinalaman sa kanya. Mula sa pagsira ng mga espiritual na artifact bukod sa pagpatay sa napakalaking anaconda, ang misteryosong master na sumunod sa kanya ay tila labis na may kakayahan. Sa pag-iisip na iyon, iniisip ni Gerald ang tungkol sa mga posibilidad ng pakikitungo sa kanya sa buong paraan pabalik mula sa Mayberry. Wala yun. Gayunpaman, hindi mo dapat iniisip ang lahat ng ito sa ngayon. Mas mahusay na magkaroon ng kapayapaan ng isip habang naibalik mo ang iyong Deller Foundation. Kapag nakuha mo na ito, lahat ay nakasalalay sa iyo kaya itoon mo muna ang gawain sa kamay. Sagot ni Peter habang tinatapik ang balikat ni Gerald sabay na pinipigilang lumayo pa sa nais niyang sabihin. Narinig iyon, pinili ni Gerald na huwag masyadong pag-isipan ito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maraming mga bagay na nangyari, si Gerald ay labis na sabik na maibalik ang kanyang Deller Foundation sa lalong madaling panahon. Kapag nagtagumpay siya, gagamitin niya ito upang mas mahusay na manain ang mga kapangyarihan mula sa unang yugto ng kanyang paggising. Sa tapos na iyan, hindi nakakailanganin para sa kanya na manatiling napakalipas at hindi sigurado. Sa pag-iisip na iyon, tumungo si Gerald upang tulungan si Zyla. Ayon kay Zyla, ang Makusayon ay isang artifact na espiritual na naipon mula sa isang daloy ng enerhiya mula sa langit at lupa. Matapos ang isang mahabang panahon, kalaunan ay naging isang bato na may mahusay na nakapagpapalit na enerhiya. Nagpapalabas ng malaking lakas at pagkakaroon ng natatanging mga pattern ng pagbuo sa buong katawan, ang Makusayon ay may kakayahang hulaan ang hinaharap. Gayunpaman kung nais ni Gerald na maglakbay sa oras at puwang, ang Makusayon ay kailangang masira ng bukas. Sa paggawa nito, lahat ng enerhiya nito ay ganap na mailalabas. Sa tulong ng napakalawak na kakayahan ng Dragon Blood Jade Pendant upang makontrol, tiyak na makakamit ni Gerald ang oras at paglalakbay sa kalawakan ng walang sagabal. Kahit na magagawa lamang ni Gerald ang lahat ng ito ng isang beses bago ang Makusayon ay gawing walang silbi. Anuman sa tulong ni Gerald, natural na napabilis ni Zyla ang proseso ng pagpipino ng Makusayon. Sa oras na ang Makusayon ay ganap na pino, ang hating gabi ay hindi masyadong malayo. O sige, Gerald, magbabantay ako sa iyo sa paglaon upang makapasok ka sa lupo ng teleportation ng Makusayon ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, bago iyan, hindi ko ma-stress ng sapat na dapat mong alalahanin ang lahat ng mga kinakailangan na sinabi ko sa iyo bago ito. Ang bawat isa sa kanila. May malinaw ba ako? Sabi ni Zyla. Malakas at malinaw. Pinag-uusapan kung alin, magagawa ko bang ma-access ang lahat ng aking pagsasanay at kasanayan sa sandaling nakaraan ako? Tanong ni Gerald. Magagawa mong. Mag-ingat lamang na huwag baguhin ang mga resulta ng pagtatapos ng mga bagay na alam mong mangyayari. Halimbawa, habang dapat na maging maayos sa teknikal kung magturo ka sa isang tao na masungit sa iyo sa nakaraan, isang aral, mag-ingat lamang na huwag matapos ang pagpatay sa kanila. Sagot ni Zyla. Nakuha ko. Sabi ni Gerald na may matigas na tango. Tandaan, ikaw ay mananatili sa nakaraan sa 7 araw, hindi hihigit, walang mas kaunti. Sa pag-iisip na iyon, kailangan mong sumailalim sa bautismo ng langit pagkatapos ng tagal ng panahon na iyon. Gayon din, huwag payagan ang sino man na basta-basta lumapit sa iyo. Pagkatapos ng lahat, wala kang ideya kung sino o kailan nawasak ang iyong Deller Foundation. Dahil doon, kakailanganin mong maging mas maingat sa sino mang makasalamuha mo. Paalala ni Zyla. Matapos ang pagtango, pagkatapos ay lumakad si Gerald sa bilog ng teleportation, nahinimok si Zyla na simulang ay aktibo ang lakas ng pendant ng dugo ng Jade ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, ang bilog ay nagsimulang kumikinang na isang malabong asol.
bago ganap na binalutan ang buong katawan ni Gerald. Ang kanyang katawan na ngayon ay nilamon ng ilaw, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na umiikot ng walang katapusan habang nararamdaman niya ang isang napakalawak na puwersa na bumubulusok sa kanya. Tandaan mong pigilan ang iyong hininga. At tiisin lang ito ng medyo mas mahaba. Mag-concentrate ka. Sigaw ni Zyla. Kabanata 14:20. Ginagawa ang sinabi sa kanya, nagsimulang magtuon si Gerald sa pagpapahintulot sa makyusayo na gabayan ang kanyang katawan. Mahalaga, upang bumana ang proseso, ang katawan ni Gerald ay kinailangan munang ganap na masira at sa sandaling makamit iyon, magsisimulang muli siyang muli ng makyusayon. Sa pag-iisip na iyon, natural lamang para kay Gerald na magtiis ng isang malaking halaga ng sakit. Sa isang biglaang tunog ng paputok, ang gabi ay tila nabago sa araw habang ang isang biglaang bolt ng asul na ilaw ay bumaril pa itaas na tila pinunit ang kalangitan. Kasunod nito, isang malakas na tunog ang maririnig habang nagsimulang tumama ang kidlat sa buong bilog na nakatayo sa loob ni Gerald. Kahit na ang napakalawak na puwersa ay nagpatuloy sa pagwawasak ng maraming at mas maraming kasangkapan sa silid, napanatili ni Zyla ang isang medyo kalmadong ekspresyon. Si Peter, sa kabilang banda, ay lumakas sa sobrang kaba na ang kanyang likod ay nabasa na ng malamig na pawis sa puntong ito. Talaga bang magiging maayos ang lahat, Angelica? Hindi ko talaga alam kung gaano ko katagal ang maaari kong ipagpatuloy ang panunood ng lahat ng ito. Tinanong ni Peter, nag-aalala kalahati hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kasalukuyang nangyayari ay nakakatakot upang masabi iyon. Kung naging ibang master na pumasok sa bilog, tiyak na nag-aalala ako. Gayunpaman, ito si Gerald na pinag-uusapan natin. Hindi siya ordinaryong tao. Sa pag-iisip na iyan, makakasiguro ka na walang magiging mali. Sagot ni Zyla. Natapos ang pangalawa sa kanyang pangungusap, isang marahas na pagsabog ng electromagnetic ang umiling sa buong silid. Tuldok-tuldok tandang padamdam. At ang susunod na alam nilang pareho, ang asul na ilaw ay nawala na, at si Gerald ay wala nang makita. Sa buong panahong ito, naramdaman ni Gerald na parang nasa loob siya ng tiyan ng sagisag ng gulo. Habang medyo nalalaman niya ang nangyayari sa buong proseso, pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa kanyang kamalayan. Para bang lumulutang siya sa walang katapusang kadiliman na may hindi nakikitang mga galami na paminsan-minsan na balot ng mahigpit sa kanya bago siya kaladkarin ng palalim at papasok sa kailaliman. Tuldok-tuldok. Sa paglaon, nadama ni Gerald ang isang maliwanag na ilaw na nagniningning sa kanya, at ito ay sa oras na iyon nang mapagtanto niya na sa wakas ay nabawi niya ang kontrol sa kanyang kamalayan. Dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, agad niyang ipinikit muli ito ng agad na batiin ng masilaw na sikat ng araw. Makalipas ang ilang sandali na pinrotektahan ang kanyang mga mata ng isang kamay, sa wakas ay bumangon si Gerald upang tumingin sa paligid, ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na umangkop sa ilaw. Mula sa kung ano ang masasabi niya, nasa loob siya ng isang maliit, malungkot na kagubatan na hindi masyadong malayo mula sa Mayberry University. Tuldok-tuldok. Sa kanyang pambihirang paningin at pandinig, agad na nadama ni Gerald ang pagkakaroon ng isang karamihan ng mga mag-aaral sa kolehiyo na naglalakad sa tabi ng isang kalsada na hindi masyadong malayo mula sa kinaroroonan niya. Mula sa lahat ng kanyang natipon, nahanap niya ang kanyang sarili na nag-iisip ng kaunti, hindi ba ito ang maliit na kakahuyan kung saan niya ipinapark ang kanyang Lamborghini? Sa kung gaano ito baog ngayon. Tuldok-tuldok. Dapat ay nangangahulugang ito ay isang tagumpay. Tunay na siya ay bumalik sa nakaraan. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na ito ay isang punto sa oras kung kailan hindi pa niya nakuha ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang batang Panginoon. Tuldok-tuldok. Habang nagpatuloy siyang pagnilayan ito, tinitiyak niyang suriin din ang kalagayan ng kanyang kasalukuyang lakas. Tulad ng inaasahan, ang kanyang pagsasanay ay natigil sa puntong bago siya sumailalim sa bautismo ng langit. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang pagsasanay ay hindi ganoon kataas ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin magiging labis na isyu para sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang sarili para sa kung ano ang sinusubukan niyang makamit sa misyong ito. Habang nakatingin siya sa ibaba, nasulyapan niya ang 7 asul na mga spot ng ilaw sa kanyang braso. Malinaw na ito ang paalala ng makyusayon para sa kanya na mayroon lamang siyang 7 araw bago siya mapilitang bumalik sa kasalukuyan. Kapag natapos na ang 7 araw na iyon, magagawa niyang sumailalim sa bautismo ng langit hanggang sa puntong nawala ang huling asul na lugar ng ilaw. Sa pag-iisip na iyon, gumawa si Gerald ng isang tala ng kaisipan upang bigyang pansin ang kanyang natitirang oras. Ngayon na naayos na niya ang lahat ng kanyang saloobin, automatikong pinaalalahanan siya ng isip ni Gerald ng taong palagi niyang pinapangarap. Mila. Naroroon pa rin si Mila sa puntong ito ng oras at tunay na hindi niya inaasahan na makakasalubong lamang siya muli sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ngayon hindi ba magiging mahusay kung kaya kung manatili sa nakaraan para sa kabutihan? Naisip ni Gerald sa sarili.
Nang malapit na lang niyang kunin ang tulan at pumasok sa campus, bigla niyang naalala, kumawak ka at may gagawin pa ako. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.